Ang panimulang eksena ay isang batang lalaki na tumatakbo kasunod ng kanyang ina na nakaupo sa wheelchair sa harap. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang masasaya at malungkot na alaala ng mag-ina, ngunit bakit hindi siya hinintay ng ina? Nagising pagkatapos ng isang nakakatakot na panaginip, si Glenn ay tumayo sa harap ng salamin at mumiti ng pilit sa kanyang sarili. Ang ating bida ay isang gwapong tao, ngunit dumaranas ng sakit na behavioral agnosia. Samantala, si Tigit ay naglalakad sa kalsada nang matuklasan niya na nawawala ang kanyang pamilyar na bisikleta na nawala 3 taon na ang nakakaraan. Kahit na nakalock ang bisikleta ay determinado pa rin siyang buhatin ito pauwi. Ang ating bida ay paalis na sa bahay nang ipaalala ng doktor na mag-ensayo siya ng behavioral agnosia dahil maliban sa petsa, ang iba pang mga datos ay ganap na kinopya. Upang mabago ang sitwasyong ito, pinaalala ng doktor na manood si AZC ng stand-up comedy upang maramdaman niya ang kanyang emosyon. Agad pagkatapos ng tawag na ito ay ang paalala ng ina ni AZC na bisitahin ang kanyang ama. Ang lahat ng mga problemang dumating ng sabay-sabay ay nagpahirap kay AZC kaya mabilis siyang nagmaneho. Samantala, ang ating bida ay pinahinto ng isang pulis. Kahit hindi pa siya tinatanong ay pinilit niyang ipaliwanag na sa kanya ang bisikleta. Ngunit pinagmulta siya ng pulis ng 50 yuan dahil mali ang kanyang daan. Habang nakikipagnegosasyon, biglang may isang sasakyan na dumaan malapit sa kanya. Agad na hiniling ng pulis sa driver na huminto at ang sasakyan na iyon ay kay E. Sa galit dahil sa kanyang ina, nakita lang niya ang likod ng babaeng nakasuot ng pulang damit na buhat-buhat ang bisikleta. Ang pagbangga na ito ay simula rin ng kanilang kapalaran. Agad na nag-ayos ang bida at pumunta sa trabaho upang bumili ng instant noodles sa amo. Kahit ayaw niya sa gawain, lagi niya itong inihahanda para sa kanya. Habang kumakain ng noodles, biglang natigilan si Tigit dahil sa pambihirang kagwapuhan ng lalaking nasa harap niya. Siya ay si Dai Ay, ngunit ang lalaking ito ay hindi madaling ngumiti kapag nanonood ng stand-up comedy. Narinig niya sa amo na ito raw ay isang stand-up comedy killer. Dahil mahilig si Tigit sa mahirap at gwapong mga problema, nagpasya siyang gawin siyang umiti. Nang umakyat sa entablado si Tigit, si Aifi ay lubusang nabighani sa babaeng nakasuot ng pulang damit at hindi sa mga nakakatawang salita. Pagkatapos ng palabas, niyaya ng bida si Aifi na bumalik at tutulungan niya itong matawa. Hindi sinasadya, ginaya niya ang mga kakaibang galaw ng kausap nang bigla siyang bigyan ng pulis ng tiket dahil sa sobrang tagal na pagpark. Matapos ang trabaho, umuwi ang bida sa kanyang boarding house kasama ang kanyang mga kakaibang kaibigan. Kinaumagahan, nagsimula siya sa kanyang bagong araw sa opisina. Samantala, si Aifi ay nagpunta sa isang paaralan para sa mga estudyanteng may kapansanan sa pisikal at mental upang kumustahin ang prinsipal. Maraming beses na siyang nagbigay ng mga kagamitang pantulong para sa mga estudyante upang madali silang makagalaw at makapag-aral. Kinabukasan, ang ating bida ay inatasang makipagnegosasyon sa isang matigas na taga-disenyo. Hindi niya inaasahan na si Aegis pala iyon. Nang makita siya, si Tigit ay masaya at kinakabahan. Naalala rin ni Aegis na ito ang babaeng stand-up comedian. Hindi naging maayos ang panayam nang bigla siyang tawagan ng kanyang kasamahan at sabihing nag-back out ang kanyang kliyente, kaya humingi siya ng paumanhin at umalis. Dahil nawala ang kanyang posisyon at nabigo siya sa panayam kay A, nalungkot siya. Pagbalik niya sa opisina, inatasan si Tigit na alamin ang tungkol kay Hakun Ise, isang taong may maraming posisyon. Walang kamalay-malay na iginuhit ni Eifi ang larawan ng babaeng nakasuot ng pulang damit na nag-stand-up comedy at pagkatapos ay ngumiti. Nang sumunod na stand-up comedy, gaya ng napagkasunduan, pumunta si Eifi at umupo sa unahan. Nagdesisyon si Tigit na maghiganti, ngunit nabigo siya ng tuluyan. Sinabi ni Tigit sa kanyang amo na magdesisyon siyang sunugin ang prosesor ng lalaki. Sakto namang dumating si Eifi at narinig ang buong usapan. Ibinigay pa niya ang mga materyales na isinulat na niya para kay Sigit. Kailangan na lang niyang i-post. Agad siyang nagtaka kung bakit ang gwapong lalaki ay walang reaksyon habang pinapanood ang kanyang stand-up comedy. Hindi agad sumagot si Eifi at inanyayahan siya na makinig sa kanyang presentasyon. Sa daan pabalik, nag-text ang bida sa kanyang kaibigan at nalaman na may gusto sa kanya ang lalaki. Nang tingnan niya ang panyo na ibinigay nito sa kanya, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, pinagalitan ang bida ng kanyang boss dahil nawawala si Tigit. Samantala, upang makuha ang kanyang bayad, kailangang makipag-ugnayan ni Hakun E sa hot girl na si Lera. Paglabas, nagpakilala siya bilang si Tigit. Pagkatapos, ibinigay ni Kun Ithi ang kanyang card upang madali siyang makapasok at makalabas. Sa presentasyon, umupo si Tigit sa tabi ng gwapong lalaki at sinamantala ang pagkakataon na tingnan siya, ngunit nahuli siya nito. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan lang niyang umiti ng may kumpiyansa. Nang makita ni Eifi ang ngiti ni Tigit, biglang sumakit ang kanyang pulso. Pagkatapos ng presentasyon, tumakbo si Tigit para humingi ng tawad sa lalaking idolo dahil sa pagiging abala niya. Hindi rin inasahan ni Eifi na ganoon pala kabad trip ang mukha niya. Ginamit niya ang sakit ng kanyang kamay bilang dahilan at hiniling kay Sigit na magmaneho para sa kanya. Habang bumabalik, ipinaliwanag ni Eifi na ang hindi niya pagtawa sa stand-up comedy ay hindi dahil sa pagkakamali ni Tigit. Ito ay parang hindi naiintindihan ni Tigit ang presentasyon. Ang stand-up comedy ay para lamang sa mga taong may malusog na emosyon. Nang makarating, nagpasalamat si Tigit para sa tissue at umaasa rin siya na sa susunod na magbiro siya ay sasagutin niya ito. Hindi siya ni Tigit si Ace bilang paalam. Sa puntong ito, biglang sumakit ang pulso ni Ace at agad siyang nagpunta sa doktor upang sabihin ang kanyang sitwasyon. Mula nang makasalubong niya
ang babaeng malas, ngunit laging nakangiti. Nakita ni Ae na ang kanyang ngiti ay napakaganda at mainit, ngunit ang kanyang pulso ay nakakaramdam ng hindi komportable. Pagkatapos ilarawan ang kanyang pakiramdam, pinayuhan siya ng doktor na dahan-dahang damdamin at unawain ito dahil may taong pumasok sa blind spot ng utak ni Ae. Nang gabing iyon, nag-stand-up comedy si Tigit gaya ng dati. Ngunit hindi niya makita ang gwapong lalaki. Nang ikwento niya ang tungkol sa pagiging kalahati ng ibang tao, biglang lumitaw si Ae. Ngunit lahat ng ito ay panaginip lamang ni Tigit. Ang totoo ay ang kwento ng kanyang pagluluto, kasama ang kanyang kasama sa bahay na lihim na navideohan at kumalat sa social media. Kaya si Tigit ay uminom ng alak upang mabawasan ang kanyang kalungkutan, at kasabay nito, naitala niya ang kanyang buhay na kwento sa pagitan ng pag-iyak at pagtawa para sa kanyang stand-up comedy. Samantala, si Tigit ay pinagalitan ng kanyang ina dahil sa pagtakas niya sa trabaho nang bigla niyang maalala ang mabait na lalaking si Kwon Isi. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nabangga ng bida ang sasakyan ni Ae kaya inuwi siya nito. Ang mukha ng taong ito ay hindi kapanipaniwala kaya nag-ingat si Ae. Nakita niya ang madilim na loob at agad na umalis, iniwan si Tigit sa may-ari. Sinabi ni Ae na payuhan siyang lumipat sa isang madilim na boarding house bago siya umalis. Kinaumagahan, nagising si Tigit at parang nakalimutan ang lahat ng nangyari kahapon. Nagulat siya nang marinig na inihatid siya ni Ae sa kanyang boarding house at pagkatapos ay bumalik sa bar. Lalo siyang nagulat nang malaman niya sa trabaho na alam na ng buong opisina ang tungkol sa kanyang lihim na pag-stand-up comedy. Bumalik sa kanyang kwarto ang bida, inisip ang mga emosyon ni Tigit. Patuloy niyang sinubukang maramdaman ang saya at kalungkutan sa kanyang sarili, ngunit hindi niya magawa. Nang gabing iyon, nagkita sila sa basketball court. Matapos magbatsian, aalis na sana si Ae nang bigla siyang tamaan ng bola sa ulo. Nang makita ito, agad na hinimas ni Tigit ang kanyang ulo habang sinasambit ang isang salita. Imashimas ang ulo, walang dapat katakutan. Natigilan si Ae dahil siya ang unang taong gumawa ng ganito sa kanya. Sa puntong ito, naniniwala na rin si Tigit na may problema siya sa emosyon. Pagkatapos, inihatid ni Ae si Tigit sa kanyang boarding house kung saan nakilala niya ang kanyang kasama sa kwarto na nang-aasa. Pagpasok sa magulong kwarto, nahiya si Tigit. Galit niyang sinabi na sa araw ng kanyang promosyon at pagtaas ng sweldo, naglaho ang lahat kaya wala siyang pera para lumipat. Ayaw naman niya talagang manirahan sa isang mapanganib na lugar. Nag-isip muna si Ae at inanyayahan siyang tumira sa kanyang bahay. Pagkatapos niyang kumpirmahin na ito ay totoo, agad na sumang-ayon si Tigit sa kanya, biglang sumakit muli ang pulso ng bida. Pagkatapos mag-impake, hiniling ni Tigit sa bida na tumawag ng malaking sasakyan para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na kayang kasyahin ng sasakyan na ito ang buong boarding house. Sa daan, tinanong ni Tigit kung bakit siya tinulungan nito. Sinabi ni Ae na pagkatapos niyang suriin, nakita niya na talagang nangangailangan ang tulong ang kaso ni Tigit. Palagi niyang sinusuri ang sitwasyon sa halip na magdesisyon batay sa emosyon na nakagulat kay Tigit. Pagpasok sa kwartong puno ng mga kahon ng halaman, nabighani si Tigit sa mga puting. Pagkatapos magbigay ng ibang paalala, ipinasa ni Ae ang bahay sa bida. Siya ay natulog sa opisina. Ito rin ang unang pagkakataon ni Tigit na manatili sa maluwag at misteryosong bahay ng lalaking idolo. Kinabukasan, sa pulong, nakatanggap si Tigit ng tawag at humingi ng pahintulot na lumabas na ikinagalit ng team leader. Sa labas, ang kanyang kasintahan na may asawa at anak ay nagmamakaawa na patawarin siya. Nang hindi ito umubra, binalak niyang bantaan si Tigit, kaya galit itong nakipagtalo sa kanya sa harap ng maraming tao. Nang gabing iyon, umuwi si Ae upang kunin ang kanyang mga damit at agad na inalok siya ni Tigit na manirahan sa bahay. Nang pumayag si Ae, tuwang-tuwa siya at tumalon dahil malapit na siyang makasama sa paninirahan ang lalaking idolo. Kinabukasan, kumalat ang balita na kabit si Tigit na naging usap-usapan sa buong kumpanya. Si Tigit ay nasa bahay nang dumating si Ae upang aliwin siya. Pagkatapos, dinala niya si Tigit upang manood ng stand-up comedy at nagkataon na nakita nila si Tigit doon. Agad na sinabi ni Tigit na siya ang huling nakakaalam na may asawa ang lalaki. Sinabi ni Kwon Ise na hindi rin niya inaasahan na aabot sa ganito ang lahat at humingi siya ng tawad. Dahil hindi nagpakita si Tigit sa stand-up comedy, nagtanong ang bida. Nang malaman niya ang dahilan, sinabi rin niya na hindi niya nobya si Tigit upang mapanatag si Tigit. Agad pagkatapos nito, tumawag ang nanay ni Tigit dahil puno ng dugo ang kanilang bahay dahil sa away. Dahil sa pagkamis sa pamilya, nagdesisyon siyang umuwi at bisitahin ang kanyang ina sa loob ng ilang araw. Nang makita ito, tumulong si Ae. Nang marinig niya ang kwento ni Tigit tungkol sa kanyang pamilya, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na alaala na ikinabigla ni Ae. Umuwi si Tigit at nakita ang mansa ng dugo na kasing laki ng langgam ng kanyang ina at nawalan siya ng salita. Kumuha siya ng band-aid at dinikit ito at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ina na masaya sa kanyang bagong pag-ibig at bigla siyang nakaramdam ng kaligayahan. Pumunta rin ang bida sa isang psychotherapist at ikinuwento ang mga nangyayari kamakailan. Nang marinig ito, pinaalalahanan siya ng doktor na hindi pa siya pwedeng pumasok sa isang relasyon, ngunit wala rin naman si Ae ng intensyon na iyon. Ngunit hindi pumayag ang doktor dahil magdudulot ito ng maling pag-aakala sa kabilang panig. Dahil dito, magiging miserable silang dalawa. Ibinigay ni Ae ang kanyang desisyon na mag-resign at umalis. Samantala, tinanong ni Tigit ang kanyang ina tungkol sa kanyang pag-ibig nang biglang banggitin ng ina ang tungkol sa blind date kinabukasan. Patuloy siyang umaasa na
na makahanap ang kanyang anak ng kanyang kalahati. Ngunit hindi masyadong masaya si Tigit. Kinaumagahan, masayang binati ng mag-ina ang lahat sa palengke. Kasabay nito, nagsimula na ring alamin ni Tigit ang dalawang taong makikipag-blind date sa kanya. Kinabukasan, pag-uwi ng bida, nakatanggap siya ng isang tumpok ng mga pagkain na mabuti sa kalusugan na inihanda ng idolo. Tumayo silang magkalapit at aksidenteng nauntog si Tigit sa refrigerator. Aalis na sana si ACC, ngunit bumalik siya at hinimas ang kanyang ulo gaya ng ginawa ni Tigit sa kanya. Gaya ng sinabi ng doktor, ang bida ay halos nahulog na sa bitag ng pag-ibig. Masaya niyang pinanood si AJC na nag-ehersisyo at ni-video pa ito gamit ang kanyang cellphone. Kinabukasan sa trabaho, ang team leader ay nagbibigay ng mahirap na trabaho na ayaw gawin ng sinuman. Masayang masaya si Tigit nang matanggap niya ang mensahe mula sa lalaking idolo na iayain siya para kumain. Kaya agad siyang nahuli ng team leader. Sa puntong ito, ang bagong kasamahan na si Hakun A ay tumulong sa kanya upang makatakas sa problema. Nang hapon, matagumpay na naipanayam ang lahat kahit na nahuli si Tigit. Pagkatapos, inalok ni Kun Isi ang bida na kumain. Ngunit abala siya dahil kailangan niyang umuwi upang mag-charge ng baterya. Sa puntong ito, tila nahulog na sa bitag ng pag-ibig si Kun A sa kanyang kasamahan na laging nakangiti. Bumalik si Tigit at kumain kasama ang lalaking idolo. Ngiti siya ng ngiti sa buong hapunan dahil sa pagiging maalalahanin at gwapo nito. Pagkatapos kumain, inilagay ni Tigit ang pagkain ng pusa sa isang mangkok at pagkatapos ay mapaglarong pinag-untugin ang mga chopsticks na parang tumutugtog ng banda. Samantala, si AJC na natutulog ay naudyok ng ingay na ito na makita ang kanyang yumaong ina. Samantala, pagkatapos ng insidente, hiniling ng ina ni AJC na umuwi siya at mamuhay ng tahimik bilang isang manugang sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng isda. Ngunit hindi siya sumang-ayon. Palaging ipinipilit ng kanyang ina ang mga bagay na sa tingin niya ay mabuti para sa kanya na nagdulot ng pressure kay AJC. Sa totoo lang, matagal nang namatay ang kanyang anak, ngunit hindi tinanggap ng ina ang katotohanan kaya itinuring niyang anak si Tigit. Hiniling sa opisina na muling isulat ni Tigit ang plano at umuwi siya ng gabi na. Inanyayahan siya ni AJC na kumain at naisip niya na magkakaroon sila ng masarap na pagkain. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang malusog na pagkain na puro gulay. Nakita niya si AJC na kumakain habang nanonood ng pelikula kaya na-curious ang bida. Nalaman niya na masyado siyang masakit magsalita kaya pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na manood ng maraming pelikula. Agad siyang ngumiti ng awkward kay Sigit at sinabi niyang wala siyang maraming emosyon tulad ng ibang tao. Biglang nakatanggap si AJC ng isang tawag at tumakbo, kaya sinundan siya ng bida upang magtanong ngunit maikli ang kanyang mga binti kaya hindi siya nakaabot sa sasakyan. Sa daan, tinawagan siya ng doktor at pinayuhan siyang bagalan ang pagmamaneho nang dalhin niya si TDE sa ospital. Pumunta rin ang bida ngunit nilampasan lang siya nito. Kinagalit ni AEC na nagmamadaling pumunta si TDE sa hotel para magsunog ng uling para lang gumanda ang kanyang mukha. Nais lang ni TDE na gumanti dahil sa lungkot sa pagbabayad ng kontrata. Sa labas ay nag-aalala ang mga tagahanga ni TDE kaya nag-ingay sila sa harap ng ospital. Pagkatapos alagaan ang pasyente, tinanong ni ACC si Tigit ngunit kakaiba ang kanyang reaksyon. Gaya ng nakasanayan, tinanong siya ng bida kung may biro ba siyang sinasabi. Sa totoo lang, galit na galit si Tigit sa puntong ito, ngunit hindi niya ito alam. Pagkatapos niyang mapagalitan, sinabi niyang natatakot siya na baka hindi siya ligtas. Dahil tuwing naiinis siya, hindi niya sinasadyang nagmamaneho ng mabilis. Sinabi ni AAC na naintindihan nila ni TDE ang sakit ng bawat isa, kaya sila naging mahalagang kaibigan. Kinumpirma ni AAC na kaibigan lang niya si TDE. Sinabi niya na ang stand-up comedy ay nakakainis ngunit walang mali siya. Taos puso rin siyang umaasa na malapit nang lumabas si TDE. Nagulat sa kabaitan ng babaeng laging nakangiti si AAC at natigilan siya ng 5 segundo. Pagkatapos, si Tigit na nasa tabi ng pasyente ay nakipag-usap kay TDE at naging magkaibigan sila nang hindi nila namamalayan. Biglang binalaan ni TDE si Tigit na hindi karapat-dapat si TDE na pagkatiwalaan niya habang buhay. Dahil siya ay may emosyonal na karamdaman na isang lifelong sentence pagdating sa pag-ibig, kaya di natigilan ang bida at naghanap ng impormasyon tungkol sa sakit na ito. Kinabukasan, pagkatapos niyang lumabas ng ospital, ibinigay ni TDE ang audio recording ng lalaking ama sa bida. Nang makita ito, sinabi rin ng bida na tutulungan niya itong isulat ang post kinabukasan. Binago ng post ang sitwasyon. Nang gabing iyon, pumunta rin si TDE sa bida at tinanong ang tungkol sa relasyon ng mga idolo. Pagkatapos niyang kumpirmahin na walang kasintahan ang idolo, nagdesisyon si TDE na liligawan si TDE. Nagbago ang eksena at nakabalik si sa bahay na puno ng makapal na usok at mga pagkaing nagkala. Nagluto si Tigit ng bagong putahe, kaya biglang lumaki ang apoy. Buti na lang at nailigtas siya ng lalaking idolo. Pagkatapos, nagluto siya ng lugaw at sinenyasan ang bida na kumuha ng mangkok. Narinig niyang gidit, kaya nag-aalangan siyang hawakan ang idolo. Nang malaman niyang nagkamali siya, mabilis siyang nagpaliwanag upang hindi mapahiya. Ang niluto ni AEC ay masyadong maalat kaya hindi nila ito makain. Sa puntong ito, tinanong ni Tigit ang tungkol sa pananaw ni Tigit sa pag-ibig. Sinabi ng bida na sa ngayon ay mahal niya lang ang konsepto ng pag-ibig.
Dahil pagkatapos makawala sa kontrol ng ibang tao, kailangang tanggapin ni Davey ang kanyang sarili at aliwin ang kanyang sarili. Pinayuhan siya ng psychotherapist na hanapin muna ang isang taong tunay na pinagkakatiwalaan niya. Nagbago ang eksena at nagising si Tigit dahil sa nakakabaliw na kagwapuhan ng lalaking idolo. Kinabukasan, pumunta siya sa kanyang kaibigan na si Effie at ikinuwento ang tungkol dito. Patuloy siyang pinayuhan ni Effie na ligawan ang may-ari ng bahay. Pag-uwi niya, sinabi ni Effie na maglalakbay siya para sa negosyo, ngunit masyadong mahaba ang kanyang buhok. Nag-alok si Tigit na gupitan ang kanyang buhok upang makahabol sa kanyang biyahe. Pumayag si Effie, ngunit nang umupo siya, nagsisi siya sa kanyang biglaang desisyon. Ang kasanayan ng bida sa pagkanta ay maayos din. Sinabi niya na ito ay paraan ng pagbabalik ng pabor sa pagpapastay ni Effie sa kanya. Pagkatapos, tinanong niya kung ilang nobya na ang dinala niya sa bahay. Tinulungan lang ni Effie ang mga nangangailangan ng walang anumang intensyon, kaya di pwede nang mapanatag ang loob ng bida. Masaya siyang humiga sa carpet na inihanda niya. Ang pagiging maalalahanin na ito ay nagpatibok sa puso ni Tigit. Kinabukasan, nakita niya ang bida at tinanong ang tungkol sa kanyang sakit. Nagdeklara si Tigit na gagawin niyang tumawa si Effie. Nang makita ang mabait na ngiti ng kausap, biglang sumakit ang kamay ni Effie. Pag-uwi, pinag-aralan ng bida ang sakit ng lalaking idolo. Pagkatapos, nagsuot siya ng isang sexy na shirt upang akitin siya, ngunit sa halip ay naging isang kalokohan sa harap ng bida. Nang gabing iyon, nanaginip si Effie ng eksena sa ospital noong taong iyon, kasama ang halaman ni Tigit, ngunit hindi niya maalala kung ano ang nangyari. Nagising si Tigit dahil sa ingay, si Effie ay naglalakad sa tulog habang may inaayos, ngunit hindi alam ng bida kung paano ito harapin. Nang tumawag siya para sa emergency, natakot siya at sumigaw. Sa puntong ito ay nagising din si Effie at sinaktan ng sakit ng ulo. Kinaumagahan, tinanong ng bida ang tungkol sa panaginip kagabi, ngunit sinabi ni Effie na wala lang iyon at umalis. Dahil sa video, inanyayahan si Tigit na mag-stand-up comedy sa isang kumpanya. Habang inaalagaan ng idolo ang kanyang sugat, inalok niya siyang manood ng kanyang palabas. Masayang pinanood ni Tigit si Effie na maingat na pinunasan ang kanyang sugat ng paunti-unti. Nang makita ang pamumula ng mukha niya ay agad na chinek ni Effie ang kanyang temperatura. Ang mga malapit na aksyon na ito ay nagparamdam sa puso ng dalaga na parang sasabog. Kahit bumalik siya sa katotohanan na matigas siya tulad ng kahoy, masaya pa rin si Tigit na tratuhin siya ng maayos ng idolo. Kinabukasan, pumunta si Effie sa bahay ng libing at nakita ang kanyang senior na pinaghirapan ang pananaliksik upang tulungan ang mga taong may kapansanan, ngunit wala na siya. Ang kanilang mga plano ay unti-unting nasisira ng mga tao. Sa bar, si Davey na mag-isang kumakain ay ginulo ng mga lalaki. Biglang lumitaw si Gise nang mag-isa sa harap ng mga taong iyon at ang resulta ay dumating ang pulis at dinala silang lahat sa istasyon. Bago siya umalis, pinagsisihan niya na wala siyang makitang tutulong sa kanyang kaisa-isang pag-aari, kaya nag-alok si Davey na magbantay sa kanyang motorsiklo para sa kanya. Samantala, si Tigit na nakatulog sa opisina ay nakita ng may-ari ng bar at kinuhanan din siya ng litrato habang natutulog. Pagkatapos nito, tinawagan din ni Effie si Tigit upang sabihin na hinuli ng pulis si Tigit at Davey. Dahil rush hour ay mahirap sumakay ng sasakyan, kaya nag-alok ang may-ari ng bar na ihatid ang bida doon. Sa istasyon, nagrereklamo ang mga taong iyon nang pumasok si Effie at ginamit ang criminal code upang turuan sila ng asal. Dahil sa takot na magbayad, agad silang kumilos upang mapalaya. Pag-uwi ni Tigit, patuloy niyang pinuri ang lalaking idolo, ngunit pinagsabihan lang siya nito. Binigyan din niya siya ng smartwatch upang madaling masubaybayan kapag naglalakad siya sa tulog. Nang gabing iyon, naglakad na naman siya sa tulog, nakatanggap si Tigit ng abiso at agad na pinigilan siya ng aalis na si Effie. Dinala niya si Effie sa kwarto, ngunit biglang gumawa ng ingay ang pusa. Nang bumalik siya, mahimbing nang natutulog si Effie sa sahig. Dahil hindi niya ito mabuhat sa kama, kinumutan na lang niya siya at pinanood na matulog ang lalaking idolo. Kinabukasan, nag-stand-up comedy si Tigit, ngunit abala ang mga manonood sa kanilang trabaho. Nang makita ni David ang pagkalito ni Lucy, ninisyan niya ito para bigyan ng lakas ng loob. Sa pagbalik, nakatulog si Lucy sa sasakyan kaya ibinaba ng bida ang upuan para sa kanya. Ang pagtingin sa natutulog na si Lucy mula sa malapit ay nagpatulala sa kanya sandali. Nang gabing iyon, nagpahayag si Lucy kay Kevin na nais niyang makipagkita sa psychotherapist ng bida kasama si Mindy. Ngunit kailangan munang humingi ng pahintulot ni Mindy kay Kevin. Tinuruan ni Mindy si Lucy na upang maakit ang mga taong walang emosyon, kailangan ng malakas na pagpukaw. Kaya, kinabukasan, pumunta ang dalawang magkasintahan sa amusement park upang subukan ang mga matinding rides. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Kevin habang si Lucy ay halos mamatay na sa takot. Napagod si Lucy kaya gusto niyang magpahinga. Sinabi niya sa lahat na mauna na sila. Sumama rin si David ngunit nagdala ng mga bagay para sa kanya at tinawag si Helen. Kaya, mula sa pagiging walang pakialam, nahulog ang loob ni Lucy sa gwapong lalaki. Sinamantala ni Kevin ang pagkakataon at nagbigay ng isang palumpon ng bulaklak kasama ang mga awkward at cheesy na pag-amin. Ang katapatan na ito ay nagtagumpay sa pagpaparamdam kay Mindy ng kaunting init. Nang gabing iyon, naghanda si Lucy ng isang hapunan na may kandila para lumikha ng isang
romantikong kapaligiran. Habang naghihintay na dumating ang lalaki, inilabas niya ang mga kandila at papel at panulat upang magdasal para makatakas sa pagiging single. Ngunit ang nasusunog na kandila at ang mga bulaklak ay naging sanhi ng sunog. Habang abala siya sa pagpatay ng apoy, biglang umulan sa loob ng bahay. Pagdating ni David, dala niya ang payong para sagipin si Lucy na nagtatago sa ilalim ng mesa. Pagkatapos linisin ang sunog, nabasa ni David ang panalangin ni Lucy sa papel at biglang sumakit ang kanyang pulso. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin si Lucy dahil inakala ng may-ari ng bahay na girlfriend niya ito. Sinabi ni David na ayos lang at kinuwento niya ang tungkol sa dalawang dating girlfriend. Bagamat magkaiba ang kanilang paraan ng pagmamahal, naramdaman niyang hindi sila masaya, kaya sumuko siya. Sa huli, sinabi ni David na ang pagtulong niya kay Lucy ay walang ibang kahulugan at umaasa siyang hindi ito bigyan ng maling kahulugan. Nang marinig ito, sinabi ni Lucy na maghahanap siya ng bagong lugar at aalis siya agad. Biglang sumakit muli ang pulso ng bida. Kinabukasan, dinala ni Mandy si Lucy sa doktor para itanong ang tungkol sa sakit ni David. Ipinaliwanag at itinuro ng doktor sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang umalis ay lumabas si David mula sa loob. Para makapag-focus sa kanyang pagpapagaling nang hindi naapektuhan ang iba, nagpa siya si David na paalisin si Lucy. Nang gabing iyon, iminungkahi niya na tumira si Lucy sa bahay ni Mandy bilang roommate niya. Bagamat ayaw niya, kailangan ni Lucy na pumayag. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Lucy na iniwan siya ng lalaki at nang magising siya, nakita niyang naglalakad si David habang tulog at nakatayo sa tabi niya. Umupo siya at tinanong siya tungkol sa kanyang sakit, ngunit nakatulog si David. Kinabukasan, iginuhit ni David ang mga imahe mula sa kanyang nakakatakot na panaginip nang hindi pinapansin si Lucy. Nang gabing iyon, itinuro ni Mandy kung paano mapanatili ni Lucy ang pag-ibig, gamit lamang ang alkohol upang baguhin si David. Pagkatapos nito, matagumpay na nakumbinsi ni Lucy si David na payagan siyang manatili sa bahay nito ng isa pang buwan bilang kanyang doktor. Tinanong niya kung may nararamdaman ba ito para sa mundo at para sa kanya. Parehong hindi alam ang sagot, kaya hiniling ni Lucy na patunayan niya iyon. Naalala ni David ang sandali nang yakapin niya si Lucy nang walang malay at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kinabukasan ang opisyal na araw ng pag-alis ni Mandy sa kumpanya. Pagkatapos ng insidente, bumagsak ang karera ni Mandy, ngunit nagkaroon siya ng bagong kaibigan, si Lucy. Sa panahong ito, na-promote din si Lucy ayon sa plano. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Helen ang tungkol sa pamilya ng kanyang boss. Ngunit si Lucy ay interesado lamang sa emosyon ng mga lalaki pagdating sa pag-ibig. Nang marinig ito, naisip ni Helen na ang gusto ni Lucy ay isang robot o buwan. Ngunit anuman iyon, kung ang isang lalaki ay may gusto, tiyak na may nararamdaman siya. Dahil ang pag-ibig ay hindi isang pre-programmed na programa, bumalik si Lucy sa bar para makipag-usap kay Kevin at pinayuhan siya na maging mas pambabae. Nang gabing iyon, personal na nagluto si Lucy ng noodos upang maramdaman ng bida ang lasa ng buhay. Habang kumakain siya, tinanong din ni Lucy ang bida tungkol sa ilang psikolohikal na bagay. Kabilang sa mga ito, ang pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay ay ang pagkamatay ng kanyang ina at palagi siyang umaasa na maibabalik niya ang lahat ng kanyang emosyon. Pagkatapos nito, tinanong din ni David si Lucy. Pagkatapos, binasa ni Lucy ang kanyang mga patakaran sa paggamot at inilagay ang kanyang kamay sa pisngi niya para turuan si David ng umiti. Ngunit ang sobrang lapit ay nagpakahiya sa kanya, kaya umalis siya. Kinabukasan, nagdala si Lucy ng isang schedule upang tulungan ang bida na gumawa ng isang gawain araw-araw upang mapatibay ang kanyang emosyon. Masayang sumunod si David. Nang makita ni Mandy na hindi maganda ang sitwasyon, niyaya niya ang dalawa na mag-camping kasama sila ni Kevin. Pagkatapos nito, sinundan ang mga araw ng pagsasanay ng dalawa. Sa kumpanya, pinuri si Lucy, ngunit may isang nainggit na nagsumbong sa team leader. Ngunit ang kakayahan niya ay napatunayan sa pamamagitan ng benta, kaya hindi ito maitatanggi. Samantala, ang bida ay nagpapahanap kay Jenny, ang dating walang harang na taga-disenyo ng kanyang kumpanya, ngunit nawala pagkatapos ng isang aksidente sa trapiko. Nang gabing iyon, nagdala si Lucy ng maraming merienda para sa kanya dahil ang pagkain ng matatamis ay nagpapasaya sa mga tao. Ang maanghang na pagkain ay nakakabawas ng stress. Ang maasim na pagkain ay nagpapataas ng pagpukaw. Habang nanginginig si David sa anghang, hinimok siya ni Lucy ng ngumiti, ngunit ang ngiti na ito ay napakakaiba. Nang hapon na iyon, pumunta si Lucy para makipag-usap tungkol sa trabaho kay Helen. Pareho ang kanilang mga interes, kaya nakalimutan niya ang kanyang appointment sa bida. Nang maalala niya, nagpaalam si Lucy kay Helen para umalis. Pakiramdam ni Helen ay nawalan siya nang makita niya ang taong gusto niya nakasama ang ibang lalaki. Samantala, humingi ng paumanhin si Lucy kay David dahil nagpalingalinga ito ng 10 beses sa paligid ng kanyang gusali para lang mahanap siya. Sa daan patungo sa camping site, biglang tumawag ang nanay ni Lucy at sinabi na nasa airport siya. Kaya, dinala siya ni David sa airport para sunduin ang kanyang nanay. Dahil sa miscommunication, pumunta sila sa kabilang airport para sunduin siya. Matagal na naghintay ang nanay ni Lucy, kaya nagalit ito at sinigawan siya. Nang marinig ni David na binanggit ng kanyang nanay ang tungkol sa libing, biglang pinatakbo ni David ang sasakyan ng napakabilis. Nang hawakan ni Lucy ang kanyang kamay at pinayuhan siyang magdahan-dahan, unti-unting bumalik sa normal ang bilis. Sa camping site, lihim na pinagmamasdan ni Kevin si Mandy at nasunog ang inihaw na karne. Tinawagan ni Lucy si Helen para sabihin
sabihin na baka magalit ang dalawa, pero mukhang busy sila sa isa't isa. Si Helen nasawa na sa pagiging third wheel ay pumasok sa loob ng tent para matulog kahit sinasabi niyang hindi siya nagtatampo. Sinabi ni Mindy na dati hindi siya nakakakita at umaasa lang siya sa boses para makilala ang emosyon ng ibang tao, kaya huwag siyang lolokohin. Nagkwento si Mindy na simula pagkabata ay hindi siya nakakakita, ngunit nang magkaroon siya ng corneal donation, hindi siya masaya dahil natuklasan ni Mindy na ang mundo sa labas ay hindi katulad ng kanyang naisip. Nang marinig ito, inaliw siya ni Kevin. Sa kabilang banda, matapos ang traumatic experience, gustong ipagamot ni David kay Lucy ang kanyang pag-iisip. Nagkwento siya na noong bata pa siya, pumunta siya sa airport kasama ang kanyang lolo. Matapos marinig ang tunog ng kampana, mas lalo pang pinabilis ng kanyang lolo ang takbo na ikinatakot ng batang si David. Habang nagkukwento siya, nagpadala ng mensahe si Kevin na ipinagmamalaki na nahanap na niya ang liwanag ng kanyang buhay, na si Mindy. Pagkatapos, magkasamang nakahiga ang bida at si Lucy para pagmasdan ang buwan. Kinabukasan, pagkatapos nilang salubungin ang romantikong pagsikat ng araw, kasama ang taong mahal niya, nakatanggap si Lucy ng isang mahalagang balita at nagmadali siyang pumunta sa kumpanya. Ang post na pinangasiwaan ng empleyado ni Lucy ay kinasuhan ng kasosyo. Hindi pa nagtatagal pagkatapos siyang mapromote, malapit na siyang masisante. Sa kabilang banda, biglang nakasalubong ni David ang nanay ni Lucy habang naglilinis siya. Dahil hindi dapat magkasama sa iisang bahay ang lalaki at babae, hinayaan niyang isipin ng nanay ni Lucy na isa siyang katulong. Pagkatapos humingi ng paumanhin ni Lucy sa kasosyo, umuwi agad siya. Dumating si Helen para maghatid ng pagkain, ngunit hindi niya nakita si Lucy, kaya tinanong niya ang kanyang subordinate para sa address ni Lucy upang makapunta at makibalita. Sa kabilang banda, pagkatapos makipag-usap ni Lucy sa kanyang nanay sa bahay, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo tungkol sa kanyang comedy show. Ngunit pagkatapos ay pinayuhan din siya ng kanyang nanay na maghanap ng taong masasandalan at pagkatapos ay nagkasundo sila. Habang kumakain sila, nakatanggap si Lucy ng text mula kay David kaya umalis siya. Sinabi rin ng kanyang nanay na gusto niyang mapanood ang comedy show ng kanyang anak na babae kahit isang beses lang. Pagkaalis ng kanyang anak, biglang sumakit ulit ang tiyan ng kanyang nanay. Umupo si Lucy sa isang sulok at uminom ng alak dahil naging masamang usapan siya sa social media. Nang tiningnan niya ang kanyang bank account, mas lalo siyang nalungkot. Habang umiinom siya, biglang dumating si David at pinigilan siya. Ikinuwento ni Lucy ang kanyang paghihirap. Bagamat wala siyang kasalanan, kailangan pa rin niyang gamitin ang sarili niyang pera para magbayad ng multa. Dahil ganoon naman siya kahirap, bakit pa niya kailangan pang manghinayang sa ilang sentimo? Nang makita niya ang labis na pag-iyak ni Lucy, biglang hinawakan ng bida ang kanyang ilong na parang pinindot niya ang stop button. Pagkatapos, dinala siya ni David pauwi sa bahay sakay ng kanyang bisikleta. Sa buong daan, kumapit si Lucy sa kanya na parang isang maliit na pusa. Ang eksenang ito ay nakita rin ni Helen mula sa isang sulok. Pagdating sa bahay, sinubukan ni Lucy na halikan siya, ngunit dahil sa kalasingan, hindi siya tumama. Kahit hindi siya iniiwasan ni David, naunawaan ng nanay ni Lucy ang nangyayari mula sa isang sulok. Kinabukasan, paggising ni Lucy, nag-text siya kay David at tinanong kung may nagawa siyang hindi maganda kagabi. Sumagot lang si David na wala. Sa kumpanya, ang kanyang ideya ay mariing tinutulan ng kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito, tumayo si Helen at nilinaw ang ideya ni Lucy na naging dahilan para ito ay matagumpay na maaprubahan. Pagkatapos ng meeting, si Helen din ang nagpayo sa kanya na lagpasan ang mahirap na panahong ito. Nang gabing iyon, tumayo si Lucy sa entablado at kinuwento ang kanyang one-sided love story na ikinagulat ng kanyang nanay at ni Helen. Ngunit si David ay halos walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nang araw na iyon, inihatid ng bida ang nanay ni Lucy pauwi, ngunit alam na ng kanyang nanay na hindi siya ang tagalinis ng bahay. Matapos makumpirma, pinayuhan siya ng kanyang nanay na alagaan ang kanyang kalusugan na parang isang nanay. Alam niyang sigurado na ang lalaking gusto ng kanyang anak ay ang gwapong lalaki na nakaupo doon. Biglang tinanong ng nanay ni Lucy si David kung gusto niya ang kanyang anak na ikinahiya ni David. Sumagot si David na hindi niya alam. Pagkatapos ihatid ang nanay ni Lucy sa airport, umuwi siya para kumain kasama si Lucy. Nang makita niyang mukhang pagod si Lucy, niyaya siya ni David na pumasok sa silid-tulugan na nagpataas sa imahinasyon ni Lucy. Ngunit sa halip, sinabihan siya ni David na matulog sa ilalim ng kama. Lumalabas na naghanda siya ng isang stereo light para panoorin niya. Nagkasama silang nakahiga at pinagmamasdan ang mga bituin sa ilalim ng kama at kinuwento ni David ang tungkol sa kanyang panaginip tungkol sa mga bituin. Mula noong 10 taong gulang, hindi na siya nakakita ng ganoong bituin. Nakahiga sa tabi ni Lucy, naalala niya ang kanilang mga pinagsamahang alaala. Kaya, ang kanyang araw-araw na ulat ay mayroong dagdag na mga bituin. Kinabukasan, pumunta si Lucy sa Donghai Market para sa isang blind date, ngunit puro panlalait ang natanggap niya mula sa mga matchmaker. Biglang tumawag si Mindy para pag-usapan ang trabaho. Sa kabilang banda, sinabi ng doktor kay David na ang pag-uwi niya kay Lucy ay isang magandang bagay dahil matapos ang maraming taon, mayroon ng taong nakakapagpagulo sa kanya. Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho, kasama sina Helen at Mindy, niyaya ng kanyang matalik na kaibigan si Lucy na maglaro ng role-playing. Kahit marami siyang trabaho, nang marinig niyang si David ang kasama, agad siyang pumayat. Nang marinig ito, gusto rin ni Helen na sumali. Nang gabing iyon, mag-isa si Mindy na nakaupo kasama si Lucy at tinanong siya tungkol kay Kevin dahil sa tingin ni Mindy ay mabait, masayahin at hindi mapanlinlang si Kevin. Tinanong ni Lucy si Mindy kung ano ang nararamdaman niya para kay Helen dahil sa tingin ni Lucy ay pareho silang may gusto kay Mindy. Pagkatapos, habang naghahanda ang grupo para sa role-playing, binanggit ni Lucy ang tungkol sa blind date. Nang makita ito, agad na
na nagtanong si David. Nagkwento si Lucy kay David tungkol sa blind date na maihalong awkward at kahihiyan. Nang magsimula na silang umarte, gumanap si Lucy bilang isang dalaga na iniwan. Si David ang umarte na nag-iwan sa kanya, ngunit ang kanyang pag-arte ay napakamakatotohanan kaya ginalungkot ang lahat para sa kanila. Nang makita ito, humiling si Mindy ng pagbabago ng cast. Nang umarte si Helen sa eksena ng pag-amin kay Lucy, hindi napigilan ng bida ang sarili niya na hilahin si Lucy pabalik sa realidad. Dahil hindi natapos ang play tungkol sa pag-ibig, marami ang kinwentong Helen tungkol sa kanyang entrepreneurial journey. Sa huli, nangako si Kevin at Lucy na ibibigay nila ang lahat sa stand-up comedy at naghiwa-hiwalay sila. Nang paalis na sila, nakipag-usap si Helen kay Lucy, ngunit ginulo sila ni David. Nang makita ito, inanyayahan siya ni Helen na pumunta sa bahay niya. Kaya, nag-away ang dalawang lalaki para sa isang babae. Sa huli, hinila ni David ang kamay ni Lucy pauwi na parang minamarkahan ang kanyang pag-aari. Umupo si Lucy at kumain ng noodles habang nakikipag-usap sa may-ari ng tindahan. Pagkatapos ay tinuruan niya si David na maunawaan ang kanyang mga emosyon. Ang pagkahulog ng loob sa isang tao ay parang isang biglaang bagyo. Sa susunod na mangyari ito, alam na niya na dumating na ang pag-ibig. Sinabi ni Lucy na maraming emosyon ang panandalian lamang. Ngunit sa huli, natutunan niya na makilala ang mga emosyong iyon. Kung hindi, siya ay magiging tulad ng isang kaibigan online na hindi sinasadyang pinaghiwalay ng isang hindi nakikitang lubid. Sa hinaharap, kahit na maunawaan niya ito o hindi, maaari niyang gamitin ang pamamaraan ng paghahambing para maramdaman ito. Pagkatapos, nagbigay si Lucy ng takdang aralin at tinanong kung bakit niya nilolok ang kanyang pinto kapag matutulog. Sa tuwing magigising si Lucy, dahil sa alarm, nakakarinig siya ng kakaibang tunog sa kanyang silid kaya nag-aalala siya. Sinabi ni David na ayaw niyang mag-sleepwalk, kaya natulog siya sa sahig kaya nilolok niya ang pinto. Nang marinig ito, nangako si Lucy na aalagaan niya ito ng mabuti sa hinaharap. Sa kanya, ang bawat gabi ay parang Pasko. Sa kabilang banda, inihatid ni Kevin si Mindy pauwi. Biglang tinanong ni Mindy si Kevin kung kailan siya nagsimulang magkagusto sa kanya. Hindi umiwas si Kevin at umamin. Pagkatapos ay ikinuwento ni Mindy ang kanyang miserable na buhay. Sinabi ng doktor na hindi siya marunong magmahal kaya natatakot si Mindy na kung mag-expect si Kevin ng sobra, mabibigo lang siya. Sinabi ni Kevin na wala siyang inaasahan, gusto lang niyang subukan, at baka manalo sila sa loto. Nang gabing iyon, tinawagan ni Kevin ang kanyang nerd na kaibigan at nagreklamo tungkol sa pag-ibig. Kinabukasan, dahil sa emergency work, nagtrabaho si Lucy sa kumpanya hanggang gabi. Samantala, nag-resign si David ngunit nahirapan siya dahil kay Stella. Sa huli, binigyan siya ni Stella ng huling gawain na kailangan niyang tapusin bago siya makaresign. Pagbalik niya sa bahay, nakita niyang umuulan kaya pinuntahan niya si Lucy. Ngunit sa harap niya, masayang naglalakad si Lucy kasama si Helen. Biglang sumakit ang kanyang pulso. Pagkatapos, pumunta si David sa isang psychologist. Matagal bago niya masabi na naiinis siya na pumunta si Lucy sa isang blind date. Pagkatapos makinig ng mahabang oras, sinabi ng doktor na nagsiselo si David. Ikinuwento ni David na nang makita niya si Lucy na kasama ang ibang lalaki, naramdaman niya na parang may ibang kumuha sa kanyang mansanas. Sinabi ng psychotherapist na malayo pa siya bago siya maging handa para sa isang seryosong relasyon. Pagkatapos, pumunta si David sa kumpanya para bigyan siya ng mansanas. Biglang nawala ng kuryente kaya hinanap ni Lucy ang switch. Nang bumalik ang kuryente, lumitaw si David kaya nagulat si Lucy at nahulog sa kanya. Agad siyang binuhat ni David at sinabing uwi na sila. Sa labas ng kumpanya, sinusubaybayan ni Boss Arthur si David para malaman ang dahilan kung bakit niya gustong lumipat ng trabaho. Pagkatapos ibigay ni Stella ang draft, tinanong niya si David tungkol sa babae at sinabi ni David na kaibigan lang niya ito. Sa sasakyan, niyaya siya ni David na mag-stand-up comedy sa kanyang kumpanya para sa isang mataas na bayad. Nang gabing iyon, nagkaroon ulit si David ng kakaibang panaginip at nagulat siyang nagising. Habang nagtatrabaho si Lucy, nakarinig siya ng mga yapak kaya pumunta siya sa pinto ng kanyang silid para magmasid. Nang buksan ni David ang pinto, hindi sinasadyang bumagsak si Lucy sa kanyang dibdib. Akala niya ay naglalakad si David habang tulog kaya gusto niyang ilapit pa ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ngunit hindi niya alam na gising si David. Hindi niya muna inasar si Lucy. Pagkatapos, sinabi ni Lucy na mag-ulat siya sa harap ng maraming matataas na boss kaya kinakabahan siya. Bagamat maingat siyang naghanda, natatakot pa rin siyang magkamali dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanyang promotion. Kaya, nagpanggap si David na miyembro ng hurado para magsanay siya sa kanyang presentasyon. Kinabukasan, habang naghahanda si Lucy para pumasok sa trabaho, nakatanggap siya ng pagbati mula kay David. Sa kabilang banda, inimbestigahan ni Stella ang buong background ni Lucy. Nang marinig ito, agad na nakipag-usap si Stella sa boss ni Lucy na si Jacqueline. Pagkatapos ay sinabihan niya si David na mag-dinner sila ngayong gabi. Sa kumpanya, tapos na si Lucy sa kanyang presentasyon. Gusto ni Jacqueline na siya ang pumalit sa kanya. Ngunit si Roger naman ay gustong i-nominate si Penny. Biglang sinabi ni Stella kay Lucy na susunduin siya ni David. Sabi rin niya na busy siya ngayon kaya hindi siya makakasama sa kanila sa dinner. Na ikinagulat ni Lucy. Dahil dalawa na lang sila, niyaya ni Lucy si Mindy para sumama sa kanila. Hindi niya inaasahan na tatawa
tatawagin ni Mindy si Kevin at tatawagin ni Kevin si Helen. Kaya, umupo ang kanilang grupo sa harap ng pagkain para sa dalawa. Kinuwento ni David na magre-resign na siya sa kumpanya at sinabi niya na siya ay may kapansanan dahil sa kanyang emotional disorder. Kaya gusto niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa mga taong may kapansanan. Nang gabing iyon, lasing na naman si Lucy kaya dinala siya ni David pauwi. Kahit lasing, tinanong pa rin ni Lucy ang dahilan ng kanyang sakit. Sinabi ni David na noong bata pa siya, nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina, ngunit wala siyang nagawa. Nang marinig ito, gumawa si Lucy ng mga nakakabaliw na bagay para aliwin siya. Ang mga salitang ito ay matagumpay na nagpukaw ng kaunting emosyon sa kanya. Nang gabing iyon, sa panaginip ni David, bumalik siya sa araw na pinatakbo ng kanyang lolo ang sasakyan patungo sa kanyang ina. Kinabukasan, paggising ni Lucy, nakita niyang nakahiga si David sa ilalim ng kama. Nang magising si David, gusto lang niyang nasa tabi niya si Lucy. Nagpalit ang eksena at si Mindy ay muli na namang ginulo ng isang grupo ng mga tulisan habang pauwi. Biglang dumating si Kevin at niligtas siya. Sinabi niya na sa susunod, maaari na siyang tumawag sa kanya ng direkta. Nagkwento siya tungkol sa kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos, sinabi niya na ang taong gusto niya ngayon ay si Mindy. Sa kabilang banda, pagkatapos turuan ni Lucy si David kung ano ang gagawin kapag naglalakad siya habang tulog, natuklasan niyang gising na pala si David. Dahil busy si David, mag-isa si Lucy na pumunta sa kanyang kumpanya para sa isang stand-up comedy show. Kahit ginawa niya ang kanyang makakaya, muli na naman siyang hindi pinansin. Habang nakaupo siya na malungkot, biglang lumitaw si David na nakasuot ng tree costume. Nang makita ang kanyang cute na hitsura, biglang sumaya si Lucy. Pagkatapos ng party, mukhang malungkot si Stella nang makita niya ang bida at si Lucy na magkasamang umuwi. Sa daan, nagpasalamat din si David kay Lucy dahil hindi niya pinansin ang masasamang salita ni Stella sa kanya. Kinabukasan, na-promote si Penny. Naramdaman ni Lucy na hindi ito patas kaya pumunta siya para mag-report sa kanyang boss, ngunit walang silbi. Sinabi niya na minsan ay hinangaan niya si Jacqueline, ngunit ngayon ay nabigo na siya. Sa huli, mag-isang nakaupo si Lucy sa opisina. Lumapit si Helen para makipag-usap. Sinabi ni Lucy na huwag pag-usapan ang tungkol sa trabaho. Nagtanong si Helen tungkol sa pag-ibig, ngunit hindi rin ito mas maganda. Hinikayat siya ni Helen na bumangon pagkatapos ng kanyang pagkahulog upang maging mas mahusay. Pagkatapos, biglang nakatanggap si Lucy ng pera sa kanyang account. Nang tinanong niya, nalaman niyang ito ay ang bayad niya sa kanyang stand-up comedy show. Sinabi ng kabilang panig na sinadya ni David na dayain ang sistema upang tumaas ang halaga ng pera. Nang araw na iyon, nag-alala siya para kay Lucy kaya personal niyang ginampanan ang papel ng puno upang maging mas makatotohanan ang play. Nang marinig ito, biglang naramdaman ni Lucy na namumulaklak ang kanyang puso. Dumiretso siya sa kumpanya para hintayin si David na matapos sa trabaho. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang intensyon niya sa pagtulong ng sobra. Nang makita niyang hindi niya naiintindihan, ipinaliwanag ni Lucy na ang mga pagkilos ng pag-aalala at pagselos ay tinatawag na gusto, tama ba? Biglang nagbigay ng signal ang pulso ni David. Sinabi ni David na naiinis siya kapag nakikita niya si Lucy, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang pakiramdam na ito. Lumapit si Lucy at hinawakan ang kanyang kamay at tinanong kung gusto niyang malaman kung bakit. Sa parehong sandali, bumagsak ang snow na nagpaalala sa kanya noong 10 taong gulang siya. Lumapit si Lucy para halikan siya, ngunit itinulak siya ni David dahil sa sakit ng kanyang pulso. Kaya, sa mga sumunod na araw, hindi pinansin ni David si Lucy. Dahil sa pagkalito, pumunta siya kay Mindy para magtanong. Nang marinig ito, pinayuhan ni Mindy si Lucy na bigyan siya ng oras upang iproseso ang data. Pagkatapos, sinabihan ni Mindy si Lucy na magsuot ng magandang damit at tawagin si David para ihatid siya pauwi. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Lucy, tumawag siya at bigla niyang narinig na sinisiraan siya ng kanyang kasamahan sa likuran niya. Akmang lalabas na sana si Lucy para harapin sila, ngunit pinigilan siya ng matabang lalaki. Sa kabilang banda, pinapanood ng bida ang mga kwento ni Lucy na ginaganap sa stand-up comedy stage. Pagkatapos ng gabing iyon sa Australia, nagpe-perform si Lucy at nagkukwento na mayroong mainit na balita ngayon dahil naririnig na siya ay sinusuportahan at ang mga nakatagong kwento ay na si Lucy ay nakatira sa lalaking iyon. Gayunpaman, ito ay isang stand-up comedy show at binago ni Lucy ang kwento sa isang nakakatawa at nakakatuwang estilo upang magdala ng maraming tawa sa mga manonood. Sa oras na iyon, tahimik na nakaupo si David at Stella doon habang pinapanood siyang magpatawa. Maya-maya, may dumating na taong gumulo at sinabing hinahanap niya ang kanyang asawa. Nang lumabas si Lucy para makibalita, sinisi siya ng lalaki at gusto pa siyang saksakin ng isang basong bote. Biglang lumitaw ang bida at itinulak ang baliw na lalaki. Nag-aalala si Lucy at tumakbo siya para tingnan ang sugat sa kamay ni David. Papasok na sana siya para kumuha ng first aid kit nang biglang lumapit si Stella at inalagaan si David. Nalungkot si Lucy at nanatili lang siyang nakatayo ng tahimik habang pinapanood niyang binabalutan ng babae ang kanyang sugat. Nang dumating ang pulis, kailangan ni David na lumabas para ipaliwanag ang insidente. Si Kieran Stanley ay lumapit kay Guyi at inutusan siyang alagaan sila ang dawen sa bahay at bigyan siya ng painkiller. Sa totoo lang, sinadya lang niyang pumunta ngayon para pakinggan ang stand-up comedy nito dahil gusto niyang malaman kung ano ang mayroon kay Guyi na nakakuha ng atensyon ng male lead. Nalaman niya na ito ay ang pagiging inosente at inosente ng female lead. Sa katunayan, si Guyi ay nagiging pasanin para sa kanya. Kung gusto niyang tumulong, dapat siyang lumayo kay Dawen. Pagkatapos nito, malungkot na nakaupo ang female lead dahil sa mga pangyayari kanina. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na may dalang paputok na nagpasaya sa kanya. Ngunit hindi alam ni Guyi na ang male lead ay tahimik na nakatayo sa malayo at pinapanood sila.
Nang makauwi na siya, abala siya sa pagguhit nang biglang bumalik si Dawen. Nagmamadaling itinago ni Guyi ang lahat ng iyon dahil ayaw niyang makita ng lalaki. Sinadya ng Melilid na tanggalin ang lahat ng benda sa kanyang kamay sa loob ng silid at lumabas upang papagalingin siya nito. Pareho silang umupo at nag-usap habang binabalutan ang sugat na mukhang napakasaya at maligaya. Kinaumagahan, masayang-masaya ang female lead habang nagpapalobo ng mga lobo para sa sorpresang birthday party ni Dawen. Biglang dumating ang isang delivery guy at mabilis siyang tumakbo palabas para kunin ang mga gamit. Samantala, ang male lead ay gustong bisitahin ang puntod ng kanyang ina sa kanyang kaarawan. Ipinagmalaki agad ni Dawen sa kanyang ina na kakilala niya lang si Guyi. Mayroon ding pagbabago sa trabaho dahil sa hinaharap ay tututok siya sa pagdidisenyo ng barrier-free space. Pagdating ng gabi, umuwi ang male lead at nagulat siya nang sorpresahin siya ng birthday party. Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon at kabaliktaran pa nga. Sino rin ang nagbigay ng pahintulot kay Guyi na tanggapin ang delivery kaninang umaga? Biglang bumalik sa isipan ni Dawen ang trauma niya noong bata pa siya na nagiging dahilan upang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Nagalit ang male lead at pinalabas ang lahat ng tao nang walang pakundangan. Pagkatapos, pumasok si Shen Chaimin upang aliwin siya, ngunit si Guyi ay tumanggap lamang ng delivery at walang alam. Kaya hindi dapat nagalit ang male lead sa kanya. Galit na pumasok si Quan Xingxin at pinagsabihan si Dawen. Kahit na magkaibigan sila, minsan hindi na niya kinaya ang ugali nito. Si Guyi ay gusto lang magdiwang ng kaarawan ng kaibigan. Ano ba ang mali doon? Kailangan ba talagang tanggihan ni Dawen ang lahat ng taong nagmamalasakit sa kanya para lang maging masaya siya? Kinaumagahan, umuwi ang female lead at nakita niyang nag-aayos ng gamit si Dawen. Pagkatapos niyang magtanong, nalaman niyang upahan pala ito ng kumpanya, kaya nag-resign na si Dawen. Sinabi ng may-ari na kailangan na niyang lumipat agad at hindi niya ginalaw ang mga natirang gamit ni Dawen. Umiyak si Guyi dahil bigo siya. Dahil ba sa pangyayaring ito, kailangan niyang lumipat at iwanan ang mga pusa. Nagtataka ang female lead at gusto niyang malaman kung gusto ba ni Dawen si Kingya. Bagamat itinanggi ni Dawen ang bagay na ito, paano naman siya? Nakita ng female lead na hindi umimik ang lalaki kaya naunawaan na niya at ibinalik ang pusa sa bahay. Pagkatapos, bumalik si Guyi para kunin ang kanyang gamit at nagkasalubong sila sa elevator. Gusto ng male lead na ibalik ang relo sa kanya. Nagulat siya at hinawakan ang kamay niyang nasugatan at iniwan ang bagay na iyon, hindi na kailangan ibalik. Ngunit dapat alalahanin ni Dawen ang sakit na ito at ang mga regalo na ibinigay ng male lead dahil ngayon ay ibabalik niya ang mga ito ng buo. Umiiyak na pumasok ang female lead sa elevator, handa nang umalis. Biglang hinawakan ni Dawen ang pinto upang humingi ng tawad sa kanya. Alam niyang napapagod niya ang mga tao sa paligid niya at hindi na masaya. Biglang pinutol ni Guyi si Dawen at sinabing hindi siya galit, malungkot lang siya dahil si Dawen ang unang tumanggi sa kanya. Kinabukasan, pumunta ang female lead sa opisina upang humingi ng tawad kay Boss Zhang tungkol sa huling pagkakataon na hindi niya makontrol ang kanyang emosyon at medyo napalabis ang kanyang pananalita. Kahit ano pa ang maging resulta, ang unang plano ay siya ang gumabay sa kanya. Sabi ni Boss Zhang na nakipagtulungan siya sa Izen upang magsulat ng maraming artikulo. Huwag sasabihin ni Guyi ang tungkol sa bagay na ito sa labas na gusto ni Luji na makipag-isa sa Izen. Sasamahan siya ni Boss Zhang ngunit sa ibang paraan. Bibigyan ni Boss Zhang si Guyi ng sarili niyang personal brand na hindi mula sa anumang magazine. Tuwang-tuwa ang female lead at hindi makapaniwala kaya agad niyang tinanggap ang trabaho. Pagdating ng gabi, nag-iisa ang male lead na naglalakad sa bahay na malungkot at malamig. Umupo siya, hinawakan ang listahan ng pang-araw-araw na gawain ni Guyi at inisip siya. Samantala, sinetsek din ng female lead ang bilang ng hakbang ni Dawen ngayon na patuloy na tumataas. Naglalakad na naman ba siya sa kanyang pagtulog? Naalala niya ang nakaraan na siya pala ang presyo ni Dawen noon pa man. Kinabukasan, habang nagmi-meeting ang lahat sa kumpanya, biglang may group chat message na nagtatanong kay Guyi. Sinabi niyang pinapanood niya ang mga blind date. Hindi inaasahang nabasa rin ni Dawen ang mensahe at nagtanong. Pagkatapos, nagdala ang female lead ng pagkain para kay Guru Yu dahil hindi siya nabunot para magtanghal kamakailan. Kaya naman, dinaya niya si Guyi at binigyan siya ng slot. Kasunod nito, lumabas siya sa entablado upang magkwento. Ngayon, gusto ni Guyi na magkwento tungkol sa pag-ibig, ngunit ang mga lalaki ay napakahirap intindihin para sa kanya. Para silang mga pilosopo na napakahirap unawain. Sabi nila, ang intuwisyon ng babae ay napakatumpak, ngunit pagdating sa pag-ibig, hindi na ito tama. Pagkatapos ng pagtatanghal ng female lead, napansin niyang namamaga na ang kanyang mga paa dahil sa high heels at hindi na siya makalakad. Biglang lumitaw si Guruksu at nagdala ng gamot para kay Guyi. Siya ay magiliw at maingat sa pagpapagaling sa kanya at bumili pa ng tsinelas para sa kanya para maging komportable. Pareho silang umupo at nag-usap tungkol sa kanilang love life, ngunit hindi nila alam na nakatayo ang male lead sa malayo at tahimik na pinapanood sila. Kinaumagahan, si Kingya ay pumunta sa opisina ni Dawen. Nakita niyang lumana ang drawing board ng male lead kaya bumili siya ng bago para sa kanya. Sa gabing iyon, niyakap ni Dawen ang isang peking halaman habang nagkukunwaring tumatawag kay Guyi. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang 29 taong gulang na mayroong emotional expression disorder na tila hindi pa niya nasasabi sa kanya. Sinabi ng doktor na hindi ito isang mental illness, isa lamang itong katangian ng kapansanan.
Bagamat masakit at nakakainis, siya ay nalilito. Bakit ang emosyon ng male lead ay humina sa paglipas ng mga taon? Sa unang pagkakataon na nanood siya ng performance ni Guri sa Oz, wala siyang naramdaman, ngunit subconscious niyang naaalala ang imahe nito sa entablado na nagniningning. Niloko ni Dawen ang kanyang sarili sa panonood ng performance ni Guri upang magpagaling. Gustong-gusto niya talaga si Guri at gustong-gusto niyang mapalapit sa kanya. Hindi niya rin mapigilang gustong makita siya. Kinaumagahan, nagulat ang female lead nang bigyan siya ng regalo ng mga tao sa trabaho bilang pagbati sa kanyang kaarawan, kaya pumasok siya at nagdala ng isang piraso ng cake para kay Boss Zhang upang subukan. Tuwang-tuwa si Boss Zhang nang makita niya na suot ni Guri ang regalong ibinigay niya sa kanya. Tulad ng dati, ipinagpatuloy ng female lead ang paborito niyang trabaho sa stand-up comedy na nagkukwento ng mga nakakatawang kwento sa lahat. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Guruksu kay Guri upang mag-organisa ng isang birthday party para sa kanya. Ngunit mayroon siyang date ngayong gabi kay Dawen. Hindi niya maintindihan kung bakit adik sa sakit ang female lead, bakit siya nagkagusto sa kanya at hindi sa isang taong mas mabait. Ang male lead ay hindi mahusay sa pagpapakita ng kanyang damdamin, ngunit siya ay laging nakakaintindi. Bakit tuwing binabanggit si Dawen, si Guri ay parang napapagod at nagdurusa? Ibinunyag niya ang kanyang damdamin, ngunit ang female lead ay naghanap lamang ng dahilan at umalis, iniiwan siyang mag-isa. Pagdating ng gabi, pumunta siya sa bahay ni Dawen, ngunit nabago ang password, kaya naghintay siya. Si Dawen naman ay nasa taxi, nag-uwi ng birthday cake, ngunit na-traffic sila. Natakot ang male lead na masira ang cake, kaya inilabas niya ito sa bintana upang panatilihing malamig. Biglang may dumaan at kinuha ang cake. Agad siyang humabol, ngunit laking gulat niya na nasa kalye na pala ito. Pagkatapos, gulat na umuwi si Dawen at nakita niyang naghihintay siya, kaya pinapasok niya ito. Nalaman nilang durog na pala ang cake na binili niya para sa kaarawan ni Guri. Medyo malungkot lang ang female lead pero okay lang. Kaya sinabihan niya si Dawen na kumuha ng lighter para ipagpatuloy ang pagsisindi ng kandila. Hindi niya inaasahan na magdadala siya ng malaking blowtorch para sindihan ang kandila. Nang matapos siyang mag-wish, gusto niyang subukan ang cake, ngunit hindi niya inaasahan na durog na pala ito at hindi masarap. Sa kabutihang palad, nakita ng female lead ang bote ng alak ni Guru Yu at gusto niyang uminom silang dalawa para ipagdiwang ang kaarawan. Pagkakuha ni Guri ng baso at pagbalik, nagulat siyang nakita si Dawen na ininom ang buong bote ng alak ng mag-isa. Biglang nagulat siya nang marinig na ikinukwento ng lalaki ang tungkol sa aksidente sa cake kanina. Masaya ang female lead at hindi niya alam kung bakit biglang naging interesado siyang magbahagi ngayon matapos uminom ng alak. Dahan-dahang naglapit ang dalawa, biglang yakap ng male lead si Gui at hinalikan ang kanyang noo. Ang totoo ay gustong sabihin ng male lead na gustong-gusto niya si Gui. Ngunit sa kasalukuyan, hindi siya maaaring magmahal ng iba at hindi niya siya maaaring guluhin. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, humagulgol ang female lead at naramdaman niyang parang hinihiwa ang kanyang puso. Agad siyang umalis at nalaman niyang pinalitan na ni Dawen ang password, kaya hindi na siya babalik. Nagmadaling sumunod ang male lead at ibinalik ang mga lokal na produkto na ipinadala ng nanay ni Gui. Galit na kinuha ito ng female lead at ibinaba at sumakay sa elevator. Bigla siyang tumakbo at niyakap si Gui mula sa likod, kaya naman nagpumiglas siya at agad na kinagat sa leeg si Dawen. Umuwi ang female lead dala ang kanyang mga gamit, ngunit sinundan pa rin siya nito. Pareho silang tumayo at nagtalo hanggang sa hilingin ni Gui sa male lead na umuwi. Tumalikod si Dawen upang umalis at iyon din ang sandali na hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili at umiyak ng husto. Kinaumagahan, si Gui ay nakikipag-meeting ngunit lutang ang isip niya, kaya pinagalitan siya ng boss. Mabuti na lang at gumawa si Gurukso ng ibang dahilan para protektahan siya. Pagkatapos, umakyat muli siya sa entablado upang magtanghal ng komedya para sa lahat. Ang tema sa pagkakataong ito ay ang pagbabahagi ng mga karanasan sa pag-ibig na katulad ng sa iba. Pagkatapos magsalita ng female lead, sa wakas ay lumitaw na ang male lead. Ang lahat ay sabay-sabay na sumigaw na gusto nilang pumunta si Dawen kay Gui at yakapin siya. Biglang lumapit si Guruksu at niyakap ang female lead na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, malungkot na ininom ng female lead ang buong bote ng whiskey ng mag-isa. Sa kalasingan, tumayo si Gui at sinaway ang dalawang lalaki. Sinabing huwag silang magsalita ng masama tungkol kay Dawen. Biglang lumitaw ang male lead, inalalayan siya at niyakap at sinabi sa dalawang lalaki na gusto niya si Gui. Kinaumagahan, nagising ang female lead na naguguluhan at tumingin sa paligid at laking gulat niya nang mapalitan na pala ang kanyang damit. Galit na galit siyang lumabas at hinarap si Dawen at tinanong kung nakita na ba niya ang lahat. Sinabi ng male lead ang nangyari kahapon na pagkatapos nilang umalis sa bahay, nasuka si Gui sa kanya at kumapit pa siya sa akin na parang pugita. Nahirapan siksing-sin na hilahin siya palayo kay Dawen at tinulungan siyang magpalit ng damit. Nang mapagtanto ng female lead na mali ang pagtatanong niya, nag-aalangan siyang tinanong kung bakit hindi siya iniuwi. Sinabi ni Dawen na para siyang recorder dahil paulit-ulit niyang sinasabi ang password ng bahay niya. Pagkatapos, pumunta ang female lead at si Guru Yu sa isang
isang tahimik na bar para makapagtrabaho silang dalawa. Masakit ang ulo niya dahil sa pagre-revise ng draft para maipadala ito sa boss ng mabilisan. Gusto ng female lead na lumabas sandali upang mag-care nang bigla siyang may dumaan na pamilyar na tao. Nagulat si Guyi na biglang nandito si Dawen bilang bartender. Ipinaliwanag ng male lead na narito siya para pansamantalang palitan si Duo-Duo dahil may problema sa pamilya nito. Sa totoo lang, narito siya para ibalik ang mga gamit at patuloy na manatili sa tabi niya para sa kanyang paggamot. Agad na itinuro ni Dawen ang kagat ni Guyi at sinaway siya dahil sa balak niyang iwanan siya pagkatapos gawin ito. Nahiyang lumapit ang female lead at inayos ang kurbata nito at sinabing pag-iisipan niya ang tungkol sa pagpapagamot. Biglang lumapit si Xuguan Rui at binanggit ang huling pagkakataon na kung hindi siya dumating sa oras, si Guyi ay magiging mahirap ang sitwasyon sa entablado. Sinabi ng male lead na ang pagyakap sa isang babae sa harap ng lahat ng walang pahintulot ay hindi magandang ugali. Agad na itinaas ni Dawen ang kanyang damit at sinabi kay Guruksu na naghahalikan na sila at kung kailan mawawala ang kagat. Nahiyang itinulak ng female lead si Guruksu palayo. Pagkatapos, pareho silang umupo at nag-usap tungkol sa emotional expression disorder ni Dawen. Nang umuwi si Guyi, narinig niya ang mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa isang magnanakaw na kinuha lamang ang kamera at nagtago sa bahay na may numerong 501. Pagbalik niya sa kanyang silid, agad siyang nag-voice message upang ikwento ang nangyari at ipinadala niya ito sa grupo para marinig ng lahat. Pagkatapos niyang maglinis, biglang may tumunog na doorbell. Pagbukas niya, nagulat siyang nakita si Dawen. Ang dahilan kung bakit siya pumunta ay upang mag-install ng kamera, upang masubaybayan niya si Guyi sa pamamagitan ng kanyang telepono. Pagkakataon na rin para iwanan ang sapatos at shirt ni Dawen dahil narinig niyang ang mga babaeng nabubuhay ng mag-isa ay maaaring maglagay ng ilang gamit ng lalaki sa bahay upang maiwasan ang mga nanghihimasok. Kinaumagahan, pumasok ang female lead sa trabaho, ngunit lahat ay nakatingin sa kanya. Sinabi ni Guan Rui na nakalimutan nila ang isang customer sa espesyal na artikulo tungkol sa Fashion Week. Ang taong iyon ay nagulat ng direkta kay Jacqueline, kaya dapat maghanda si Guyi. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tinawag ni Boss Zhang si Guyi sa opisina para kausapin. Hanggang gabi, kailangan pa ring mag-overtime ng female lead para suriin ang artikulo at hintayin ang pag-aproba ni Penny bago ito maipublish. Pagkatapos, umuwi ang female lead at nakikipag-usap sa telepono kay Guruksu. Bigla niyang napansin na pinapanood ni Dawen ang bawat galaw niya. Nalaman niyang naghihintay lang pala si Dawen na makauwi siya bago siya kumalma. Samantala, binabagabag ang male lead ng kanyang trauma sa nakaraan na naaalala ang pagkamatay ng kanyang ina. Biglang nagising si Dawen nang marinig niya ang tawag ni Guyi. Akala ng female lead ay tulog na siya, kaya ipinahayag niya ang kanyang damdamin na hindi niya masabi sa kanya noon. Biglang umikot ang kamera na ikinagulat niya dahil akala niya ay tulog na si Dawen. Hindi niya inaasahan na laging gising ang male lead 24 paghahatid ito. Kinabukasan, pumunta ang apat sa isang bakanting lot at masaya silang naglaro ng frisbee. Hindi inaasahan na pagkatapos lang ng kaunting light exercise, nabali ang ngipin ni Guyi at kinailangan niyang magpagamot sa isang dental clinic. Pagkatapos, kumain ang male at female lead sa isang restaurant, ngunit hindi sila nag-uusap. Nalaman niya na natatakot si Dawen na ayaw niyang magsalita, kaya siya tumahimik. Umiti si Guyi at sinabing hindi na kailangang makonsensya ang lalaki dahil hindi siya magagalit. Kaya siya na ang unang nagkwento tungkol sa kanyang nakaraan noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Pagkatapos, umakyat sila sa itaas at ibinigay ng female lead kay Dawen ang kanyang ngipin bilang simbolo ng kanyang tapang at determinasyon. Hayaan itong paalalahanan siya kung gaano nasaktan si Guyi dahil gusto niya si Dawen. Habang inaayos ng female lead ang kurbata ng lalaki, biglang hinawakan ni Dawen ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumapit ang male lead at binigyan siya ng matamis na halik. Nang makauwi si Dawen, kinakabahan pa rin siya sa nangyari. Biglang may dumating na text message mula kay Guyi na nagtatanong sa kanyang kalagayan, ngunit pagbukas niya nito, nakita niya ang isang abiso sa trabaho. Kinabahan ang male lead nang tumawag kay Kingya. Samantala, naghihintay ang female lead, ngunit hindi pa rin sumasagot ang lalaki sa kanyang mensahe. Tinawagan ni Guyi si Dawen ngunit hindi siya makontak. Kinabukasan, agad na pumunta si Dawen sa bahay ni Chaimin para hilingin na ayusin niya ang pag-alis niya sa ibang bansa para magpagamot. Dahil dati, wala siyang sinumang pwedeng pagmalasakitan, ngunit ngayon ay iba na. Ang female lead naman ay nasa isang forum kasama si Boss Zhang. Bigla niyang narinig na pinag-uusapan ng mga tao ang isang gwapong lalaki na kakalabas lang. Nalaman niyang si Dawen pala iyon at nagtinginan silang dalawa, ngunit hindi siya pinansin nito. Pagkatapos, tumayo ang male lead sa labas matapos siyang reklamo ni Kingya. Si Guyi ay naglakad sa paligid at natagpuan siya. Gustong makipag-usap ng female lead upang aliwin at hikayatin siya tungkol sa interview kanina, ngunit hindi siya pinansin ni Dawen. Pagkatapos ng interview, hinanap ulit ng female lead ang lalaki para sitahin. Gusto lang ni Dawen na kausapin ang tungkol sa text message na hindi niya sinagot dahil kailangan niya ng oras para mag-isip. Ngayon, may sagot na ang male lead. Hindi niya maibibigay kay Guyi ang pagmamahal na gusto nito. Kaya, dapat silang maging magkaibigan na lang. Nagulat ang female lead at hindi makapaniwala na mangyayari ito.
Humagulgol siya at agad na sinabi ang lahat ng pinagdaanan nilang dalawa. Ngunit hindi niya inaasahan na si Dawen ay magiging napakawalang puso ngayon. Galit na sinampal ng female lead ang lalaki at umalis. Pagkaraan ng ilang araw, personal na pumunta si Kinya sa kumpanya ng female lead para makipag-usap. Nalaman niyang si Dawen ay maghahanda ng umalis sa ibang bansa para magpagamot. Kaya, agad na pumunta si Gui sa airport para hanapin siya. Pagkatapos, hinanap niya ng matagal at sa wakas ay nakita niya rin ito. Humagulgol ang female lead at tinanong si Dawen kung bakit siya pupunta sa ibang bansa at gaano katagal. Ano man ang mangyari, gusto ni Gui na isama siya ni Dawen. Nagulat ang female lead nang makita ang tiket ng lalaki na papuntang dalian na nasa loob ng bansa at hindi sa malayo. Sinubukang tiisin ni Dawen ang sarili at mariing tinanggihan ang alok ni Gui. Kung sakaling magiging mas mabuting tao siya balang araw, babalikan niya si Gui. Nagalit ang female lead dahil naramdaman niyang insulto ito, kaya kahit saan pa pumunta si Dawen ngayon, wala na siyang pakialam. Ngayon, ayaw na niyang makita pa si Dawen. Kinabukasan, inayos ng female lead ang kanyang damdamin sa harap ng salamin at sinimulan ang isang bagong buhay. Sinimulan ni Gui ang kanyang trabaho, ngunit hindi niya nakalimutang bunutin ang kamera dahil ayaw na niyang subaybayan pa siya ni Dawen. Nagpunta siya sa kumpanya at dinala ang report kay Boss Zhang. Ngunit hindi masyadong nasisiyahan ang boss. Kahit na maganda ang trabaho, mahina naman ang kanyang moral. Alam ni Boss Zhang na si Gui ay nasaktan sa pag-ibig at inuuna ang kanyang work performance. Kaya naman, sinabihan niya siya upang hikayatin at hayaan siyang magtrabaho online sa bahay. Maaaring hawakan ng female lead ang new media account ng Nick Monday. Bago ang merger, kung madadagdagan ng 500,000 ang followers, gagawin siyang Deputy General Manager ni Boss Zhang. Pagdating ng gabi, malungkot si Gui dahil nararamdaman pa rin niyang walang laman ang kanyang puso. Ngunit si Guan Rui ay laging nasa tabi niya upang aliwin siya. Habang naglalakad sila at nag-uusap, biglang nakita nila ang isang fountain sa kanilang harapan. Gustong subukan ng female lead na maglaro dito minsan dahil gusto na niya ito mula pa noong bata pa siya. Pagkatapos, masaya silang naglaro at pinabayaan ang lahat ng kalungkutan. Pagkatapos, umuwi siya at isinaksak muli ang kamera upang makatayo sa harap nito at ipahayag ang kanyang mga damdamin. Samantala, nasa ospital ang male lead, nagbabantay at nakikipag-usap sa kanyang ama tungkol sa nakaraan na naging sanhi ng kanyang karamdaman ngayon. Kinabukasan, nilagnat ang female lead dahil sa paglalaro sa tubig kasama si Guruksu. Kaya, buong araw na nag-alaga at nakipag-usap si Yuduoluo sa kanya. Pagdating ng gabi, lasing si Guri at suot niya ang sapatos na iniwan ni Dawen. Pagbalik ni Guro Yudala ang mga pinamili, nakita niya si Guri na umiiyak at malungkot na nakikipag-usap sa kamera, kaya tahimik siyang lumapit upang aliwin siya. Maraming iyak si Guri, hindi niya alam kung kailan pababalik si Dawen. Kinaumagahan, naghihintay ang female lead sa kanyang ina sa gitna ng maraming taong abala sa pamimili para sa bagong taon. Nang makita niya ang kanyang ina, tumakbo siya at niyakap siya, masaya silang nagtawanan. Bumalik ang mag-ina sa silid ni Guri upang makita ang kanyang mga kaibigan. Mamaya, nag-inuman ang buong pamilya para magdiwang ng bagong taon nang biglang nakatanggap ang bida ng mensaheng pagbati mula kay Guan Rui. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang nag-iisa lang siyang nagdiriwang ng bagong taon, kaya inanyayahan siya ni Guri sa kanilang bahay. Mabilis na dumating si Professor Xu sa bahay ng bida at nagdala pa ng maraming regalo. Samantala, nasa ospital ang bida at ang kanyang tiyahin para alagaan ang kanyang ama. Pagkatapos, nagdala sila ang daiwen ng pagkain sa libingan ng kanyang ina para makapag-usap sila at magdiwang ng bagong taon. Nang gabing iyon, nakapiring ang lahat habang nakaupo sa isang nakakatakot na haunted house para maranasan ang larong paghahanap ng solusyon. Dumating ang tagapagturo para ikabit ang mga pangalan ng bawat tauhan para makapagsimula na ang laro. Ngayon, sabay-sabay silang naghanap ng mga piraso para mabuo ang larawan ng kanilang pamilya na kulang ang mukha. Biglang may lumitaw na multo na sobrang ikinatakot ng bida, kaya bigla siyang yumakap sa kanyang ina. Inimbitahan ng multo si Mei na sumama sa kanya para ipagpatuloy ang laro, pero hindi siya natakot at sumunod na lang. Natakot si Guyi dahil wala na ang kanyang ina sa tabi niya, kaya hindi siya naglakas loob na magpatuloy. Ayaw siyang iwan ni Yudula kaya kinalagkad niya ang kausap sa susunod na antas. Ilang araw ang lumipas hanggang sa dinala ni Jingxin ang bida sa bahay ni Deiwen. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa dalian para alagaan ang kanyang ama, kaya nagtanong siya tungkol sa tanging regalong kaarawan na natanggap mula kay Guyi. Narinig niya ang kwento nilang dalawa at partikular niyang pinabili sa isang tao ang bahay na ito. Alam ng bida ang password kaya binuksan niya ang pinto para makapasok silang dalawa. Dahan-dahan siyang pumasok at tiningnan ang lahat ng pamilyar na bagay sa paligid at biglang naalala ang imahe ni Deiwen doon. Nagpapagamot na siya sa ibang bansa kaya hiniling niya kay Jingxin na alagaan ang bahay. Kaya sa hinaharap kung nahihirapan si Guyi, maaari siyang bumalik dito anumang oras. Nang makabalik sila sa bahay ni Jingxin, biglang hindi niya mabuksan ang ilaw kaya naisip niyang nasira ang circuit breaker. Pagbukas niya ng refrigerator para kumuha ng alak, bigla niyang nakita na puno ito ng mga bulaklak.
Biglang lumiwanag ang mga ilaw at ang lahat ay pinalamusan sa isang napakaromantikong paraan. Nang makita ni Jinxin na nakatayo doon si Yuduluo, agad siyang pumunta sa harap nito. Naglakas loob siya at ipinahayag ang damdamin na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Natigilan si Jinxin at nanatili lang nakatayo at nakikinig sa mga pag-amin ni Professor Yu. Bigla siyang lumapit at hinalikan ang kausap bilang kapalit ng kanyang sagot. Nang sumunod na araw, pumunta ulit ang bida sa OS para magtanghal ng stand-up comedy para sa lahat. Gayunpaman, may masamang balita si Guri na gustong ipaalam sa lahat at iyon ay malapit nang wala ng mga palabas dito. Ang kanilang maliit na teatro ay palaging nasa problema. Kwento ng manager na si Tio Lu ang hindi mabilang na stand-up comedy tungkol sa pagbabayad ng utang sa entablado. Samantala, si Yuduluo kapag wala sa entablado ay nagtatrabaho para kumita ng pera na halos lahat ay napupunta lang sa pagkalugi ng OS. Nang maglaon, malungkot na nakaupo ang bida at nag-iisa na iniisip ang nangyari. Biglang lumapit si Professor Xu na may dalang alak para palayain ang kalungkutan ni Gui. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang nag-alok si Guan Rui na maging kasintahan siya. Ayaw ni Professor Xu na bigyan ang kausap ng oras para mag-isip dahil baka isipin ni Gui na sobra ang nangyayari at tatanggihan siya. Ayaw niyang makipagsapalaran kaya sinabi niya ito ng biglaan at hindi inaasahan. Natigilan ng bida at hindi alam kung ano ang sasabihin. Biglang dumating si Deiwen para pigilan ang kanilang pag-ibigan. Bumalik ang bida dahil sobrang namimiss niya si Gui at hindi niya hahayaang tanggapin nito ang pag-amin ni Guan Rui. Nagulat ang bida sa pagdating ni Deiwen, ngunit pagkatapos ay sinimula ni Gui na sisihin ang kausap. Hindi niya alam kung bakit, habang mailuha sa kanyang mga mata, ang taong unang nagtulak sa kanya ay siya rin ang biglang umalis. Ngayon, si Deiwen na naman ang biglang nagpakita. Nasabi na ng bida ang mga salitang sinabi niya sa paliparan. Kaya simula ngayon, ayaw na niyang makita pa ito. Ang bida ay patuloy na nabubuhay sa nakaraan na bagay niya. Si Gui naman ay walang obligasyon na manatili sa kanyang kinatatayuan at maghintay kay Deiwen. Kinabukasan sa Goody Design Office, katatanggap lang ng bida ng isang magandang assistant. Nag-usap silang dalawa tungkol sa relasyon ni Deiwen. Kaya gusto siyang tulungan nito na manumbalik ang taong mahal niya, ngunit may isang kondisyon. Kung tahasang tatanggihan ni Guri si Deiwen, dapat isaalang-alang ng bida ang pakikipag-date sa kanya. Samantala, ang bida ay nakaupo at umiinom kasama ang lahat nang bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Deiwen. Pagbukas niya nito, nagulat siya nang makita ang mga video ng kanyang cool na pagbabago ng anyo. Ganoon na lang ang ginawa ng bida araw-araw, at partikular niyang ipinadala ito para si Guri lang ang makakita. Araw-araw, kapag pumapasok ang bida sa trabaho, bigla siyang nakakatanggap ng dalawang bagay mula sa isang nagde-deliver na may dalawang matatamis na salita mula mismo kay Deiwen. Pagkatapos, nag-post ang bida sa isang napakaastig at napakagwapong paraan para makita siya ni Guri. Nagulat ang bida nang makarating siya sa opisina, hindi makapaniwala na ganoon na siya ngayon. Ngunit pumunta lang siya para isauli ang mga bagay na ipinadala nito at hindi na sila magkikita. Biglang hinila ni Deiwen si Guri pabalik para maupo. Nakita ng bida na lumuhod dito sa harap niya at gustong gawin ang lahat para hindi na siya magalit. Kaya naramdaman niya na medyo kinilig ang kanyang puso nang makita ang sinseridad ni Deiwen. Biglang dumating ang assistant na nagpababa sa kanyang mood. Pagkatapos magtanong, nalaman niya na mayroon silang kasunduan na tutulungan niya si Deiwen na balikan si Gui. Kung hindi ito magtagumpay, magiging sila. Kahit hindi pumayag ang bida sa kasunduan, hindi naman mahalaga kay Gui kung maging sila man. Ngunit hindi siya laruan ni Numan at ang relasyon ng bida at ng bida ay dapat nilang lutasin. Hindi rin susuko ang bida kay Deiwen. Kinabukasan, pumunta ang bida sa isang seminar tungkol sa walang harang na disenyo ni Deiwen. Biglang lumitaw si Li Gai sa harap niya at nagpakilala sila sa isa. Biglang dumating ang bida at ipinakilala si Professor Liday bilang kasamahan na inanyayahan niya mula sa ibang bansa. Siya ay napakagaling sa larangan ng walang harang na disenyo. At sa kabilang banda, si Gui, ang taong gusto niya. Nagulat ang bida nang marinig niya na naglakas loob ang kausap na sabihin ito ng ganoon kahayagan. Pagkatapos, pumasok si Deiwen sa silid na inayos ng assistant. Kahit hindi niya ito naramdaman na angkop, wala na siyang ibang magagawa. Kaya uminom ang bida ng isang bote ng alak at umupo para hintayin siya. Pumasok ang bida sa silid gaya ng napag-usapan, ngunit nalilito siya, baka mag-propose ito sa kanya at uminom pa ng alak. Biglang lumuhod si Deiwen na may hawak na bote ng alak at isang baukwet ng bulaklak para taos pusong humingi ng tawad at mabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Biglang kinuha ng bida ang isang kahon ng 3 lobo mula sa baukwet na nagpahiya kay Deiwen at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang maglaon, kumain silang dalawa at alam ni Gui na marami na siyang nainom kaya gusto niyang kumain na lang siya ng tahimik. Sino ang mag-aakala na napakakulit ng bida at nagpunta pa sa ibang lamesa para makipag-celebrate ng birthday sa kanila. Pagkatapos, kinailangan siyang alalayan ni Guri pauwi. Biglang pinigilan siya ni Deiwen para mabigyan siya ng regalo. Ang bida ay pumasok sa loob at kinuha ang isang malaking kahon na naglalaman ng mga alaala nilang dalawa. Ang pinakamahalaga ay ang papel na may mga sagot sa mga salitang narinig niya mula kay Gui sa pamamagitan ng kamera. Bumalik ang bida dito para makasama siya at hindi na aalis. Sa pagkakataong ito, gusto talaga ni Deiwen na mahalin si Gui ng seryoso. Bigla siyang lumapit at binigyan siya ng isang matamis na halik. Habang nagiging intimate silang dalawa, bigla na lang namulat si Gui sa katotohanan at nalaman niyang nakatulog si Deiwen dahil sa kalasingan. Kinabukasan, pumunta ang bida para makipag-usap sa mga magulang.
magulang. Sino ang mag-aakalang magagalit si Mei dahil sa kalasingan nito at hindi niya ginawang seryoso ang kanyang anak. Kaya binigyan niya si Daiwen ng lektura para matuto siya at sundan si Guri ng maayos. Pagbalik ng bida sa bahay pagkatapos ng ilang sandali, nagulat siya nang makita ang isang magulong lugar sa loob ng silid. Bukod pa rito, ang kanyang ina at si Daiwen ay lasing na at kumakanta na may hawak na mikropono. Galit na galit si Guri, ngunit nang makita niyang napakalapit na nila, ayaw na niya silang sisihin. Kinabukasan, nagising ang bida at nagulat nang makita na nakatingin sa kanya ang kausap. Agad siyang bumangon at pagkatapos batiin siya ng magandang umaga, tinanong agad siya ni Daiwen kung pwede siyang maging kasintahan nito. Nang marinig iyon ng bida, muntik na siyang mabulunan dahil hindi niya inaasahan na si Daiwen ay maglasing kasama ang kanyang ina hanggang madaling araw kagabi. Pagkagising niya, ito agad ang unang naisip niya. Pinabayaan na lang ito ni Gui at hinintay na mahimasmasan ang bida bago sila mag-usap. Handa na sanang umalis ang bida nang bigla siyang niyakap ni Daiwen mula sa likod. Sabi ng bida, kung hindi siya papayag na maging kasintahan niya, hindi niya ito bibitawan. Kung gusto ni Gui na lumabas mag-isa, kailangan niya munang patayin si Daiwen at tumawid sa kanyang bangkay. Sinikap niyang makawala at takot siyang makita siya ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam na kanina pa sila pinapanood nito. Dahil nahihiya, agad silang naghiwalay at dumiretso sa trabaho. Nang maglaon, sa klinika, katatanggap lang ni Uncle Meiha ng mga resulta. Nalaman na mayroon siyang pancreatic cancer at kumalat na ang cancer cells sa kanyang tiyan. Ang pancreatic cancer prognosis ay mahirap hulaan at ang operasyon ay napakahirap. Ang pagiging epektibo ng immunotherapy at targeted therapy ay mahina rin at madaling kumalat. Kapag kumalat ang tumor at pumindot sa mga ugat, maaaring lumitaw ang lokal na paralisis at sakit. Kung papayagan ng kalagayan sa pananalapi at kalusugan, ang karaniwang oras ng kaligtasan kapag nagpapagamot ay humigit kumulang 6 na buwan. Pagsapit ng gabi, bumalik sa trabaho ang bida, ngunit bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Biglang lumitaw si Daiwen na may dalang payong at inanyayahan siyang sumama. Nang maglaon, naglakad sila sa kalsada at huminto rin sa wakas ang ulan. Pumunta silang dalawa sa isang cave sa kalsada at nag-usap tungkol sa mga pinagdaanan ni Daiwen noong nasa ibang bansa pa siya. At ang tungkol sa huling pagkakataon na nasa bahay siya ng bida, na nalasing siya at hindi nakapag-react. Ngayon, gusto nang sumagot ng bida. Dahan-dahang lumapit si Daiwen sa tainga ng kausap para masabi niyang mahal niya si Gui. Kinabukasan, bumalik ang buong pamilya sa bayan ng bida. Biglang dumating ang isang tiyahin na may dalang bulaklak para ibigay sa kanyang pamangking si Daiwen. Pagkatapos, kinunan sila ni Tiyo ng isang masayang litrato ng pamilya. Sa kanilang paglalakbay pa uwi, sinalubong sila ng maraming kamag-anak sa nayon. Tahimik na tumayo ang bida at tiningnan ang mga litrato sa dingding sa loob ng bahay. Ngunit nakita lang niya ang litrato nilang dalawa ng kanyang ina. Pagkatapos, magkasama silang umupo para tikman ang mga paboritong lutuin ni Meiha. Ngunit hindi mawawala ang kaunting alak para makapag-relax silang tatlo. Pagsapit ng gabi, lumabas sila sa isang bakanting lote at nagtayo ng tolda para mag-relax. Habang naghihintay na maligo si Guli, naupo silang dalawa at nag-usap. Maingat na dinala ni Daiwen ang notebook para isulat ang mga katangian at gusto nito. Sinabi din niya sa kausap ang mga bagay na hindi gusto ni Gui para maiwasan niya ito. Pagkatapos, pumunta ang bida sa lugar kung saan nagtatrabaho si Gui. Patuloy siyang nagbibigay ng mga solusyon para maging pinaka-epektibo ang bida sa kanyang trabaho. Nagulat siya na binuksan ng kanyang ina ang komunikasyon nito sa ganoong paraan. Dati ay hindi siya nagsasalita, ngunit ngayon ay patuloy siyang nagsasalita ng walang tigil. Biglang nakita ng bida sa kanyang mga mata si Gui bilang pinakamaliwanag na tao. Siya ay may karisma at paninindigan, ngunit natatakot lang siya. Sa totoo lang, hindi kailangang matakot sa anuman, kaya kung kailangan mong makipagsapalaran, gawin mo lang ito dahil si Daiwen ay palaging nasa tabi niya. Nang marinig ito ng bida, naantig siya at bigla siyang lumapit para halikan ito at tumakas. Agad na pinigilan ng bida si Gui dahil naglakas loob itong halikan siya at umalis. Ngayon, mayroon siyang dalawang pagpipilian. Una, maging kasintahan ni Daiwen. Ngunit agad na pinili ng bida ang pangalawang opsyon, kaya lumapit siya at hinalikan siya. Kinabukasan, pag-uwi pa lang ng pamilya mula sa pagliliwaliw, agad na ibinigay ng kanyang ina ang bahay sa kanyang anak na babae. Gusto ni Meiha na kunin ni Gui ang mga kasangkapan at palitan ang sirang tubo. Walang problema doon dahil marami na siyang nagawa noon at ngayon ay turn niya naman. Pero anuman ang mangyari, si Meiha pa rin ang maglilinis ng tubig na tumapon sa sahig dahil sa kanyang anak. Pagkatapos, sa pagluluto, ang bida at ang bida ay tumayo lang sa kusina at nanood ng mga tagubilin sa online. Nainis si Meiha kaya pinalayas niya ang kausap sa silid at siya na lang ang nagtapos nito. Sinunod ng bida ang payo ni Meiha at araw-araw, patuloy siyang gumagawa ng romantikong at agresibong mga hakbang sa kanya. Nagpalit din ang buong pamilya ng mga damit mula bata hanggang matanda at kinunan ang lahat para sa alaala. Pagkatapos, dinala niya sila sa isang inabandonang auditorium dahil gusto ni Meiha na magtanghal ng role-playing para sa kanyang dalawang pinakamamahal na anak.
Kinabukasan, bumalik ang buong pamilya sa Donghae para ipagpatuloy ang kanilang trabaho at pumunta si Mei Ha sa Goody Design Company para bisitahin si Dae-Wen. Tuwang-tuwa siya nang makita ang litrato ng kanyang anak na babae dito at bigla niyang nakita ang isang ipininta na nalaman niyang iginuhit niya para sa kanyang ina. Ngunit hindi ito kumpleto dahil hindi masyadong matandaan ng bida ang mukha ng kanyang ina. Nang hapong iyon, narinig ng bida ang balita at nagmamadali siyang pumunta sa ospital para hanapin si Mei Ha. Hindi siya makapaniwala nang malaman niyang mayroong pancreatic cancer ang kanyang ina sa huling yugto na hindi na gumagaling. Gustong hanapin ni Guyi ang doktor para magtanong nang bigla niyang nakita ang kanyang ina na sobrang nasasaktan. Kaya, umupo na lang ang mag-ina at umiyak, nag-uusap at nag-aalala sa isa't isa. Pagkatapos, dumating din ang bida at umupo sa tabi para pakinggan ang mga hinaing ni Guyi. Nalaman na ang dahilan kung bakit niya gustong umuwi sa kanilang probinsya ay para bigyan ang kanyang anak na babae ng titulo ng lupa, pati na rin ang passbook at turuan siyang magluto para mahanap ang paraan para pagsama-samahin sila. Ngayon lang naintindihan ng bida na naghanda na ang kanyang ina para sa paghihiwalay. Patuloy na sinisisi ng bida ang kanyang sarili na hindi niya masyadong inalagaan ang kanyang ina. Tiyak na matagal na siyang hindi komportable. Sinabi ni Dae-Wen na sinisisi niya ang kanyang sarili araw-araw sa loob ng 20 taon. Hindi niya napansin nang malapit nang mamatay ang kanyang ina. Kaya hindi siya nakapagpaalam ng maayos o nakasama man lang siya. Ngunit si Guyi ay iba, marami pa siyang oras para mahalin at alagaan ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw sa Oz, na matagal nang inabandona at walang gumagalaw, nagtipon ang lahat para magbukas ng entablado para kay Mei Ha para magtanghal. Ngunit sa buong stand-up comedy, sinabi niya ang mga bagay na gusto niyang gawin, ngunit hindi niya nagawa. Kaya, gusto ni Mei Ha na imbitahan si Tiyuyod na mag-honeymoon sa iba't ibang lugar. Ang pananaw niya sa buhay ay gastusin ang lahat ng pera bago siya mamatay, kaya hindi kailangang mag-alala ang kanyang asawa. Ngunit sa buong oras, si Mei Ha ay nagkukwento at kumakanta ng role-playing para sa lahat. Lahat sa audience ay masaya, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi dahil alam nilang mahirap malampasan ang sakit niya. Kinabukasan, dinala ni Boss Zhang si Guyi sa isang event ng alahas para makilala niya ang mga malalaking shareholder. Nang makita ng bida na ang kanyang boss ay nahihirapan sa paghahanap ng bagong paksa, habang tumatawag, nagkaroon siya ng ideya. Mayroon siyang paksa tungkol sa mga domestic barrier-free designer. Ang coverage ng industriyang ito ay napakababa. Mayroon itong eksklusibong material at isinulat lang sa loob ng 2 araw. Narinig niyang napaka-interesante nito, kaya pumayag siyang tingnan kung ano ang mangyayari sa paksang ito. Kasabay nito, pumunta si Jingxin sa event at agad siyang hinila ni Boss Huang para maupo at uminom kasama si Director Peng. Akala niya ay may mahalagang bagay si Boss Huang ang nasasabihin sa kanya, ngunit nalaman niyang kailangan niya lang pala siyang mag-entertain ng mga matatanda. Lumapit si Director Peng para aliwin si Jingxin at sinabi niya na si Boss Huang ay nag-shooting lang ng isang maikling pelikula. Ibinigay niya ang kanyang business card at inanyayahan siyang sumali sa isang dating show. Kung mayroon siyang nobyo, kailangan lang niyang itago ito dahil ito ay isang reality show. Bukod sa mga tao na totoo, ang lahat ay scripted lang. Samantala, pumunta ang bida sa event na may dalang tsinelas dahil alam niyang pagod si Guyi sa maghapon na pagsusuot ng high heels. Gusto niyang umuwi silang dalawa para mag-usap, ngunit sa totoo lang, gusto niyang lumipat siya sa bahay niya. Ngunit hindi pumayag ang bida dahil natatakot siyang biglang bumalik ang kanyang ina at hindi siya makita. Walang magawa si Dae-Wen kundi hawakan ang kamay niya at gusto niyang ihatid siya ni Guyi pa uwi. Nang gabing iyon, nagkaroon ang bida ng panaginip na bumalik siya sa pagkabata at nakita ang kanyang ina na nagtatanghal ng role-playing. Kinabukasan, nagtatrabaho ang bida kasama ang designer na si Lide. Bigla, tumawag si Yuduluo para ipaalam na si Guyi ay napili para magtanghal sa Fuji ngayong gabi, ngunit hindi pa rin siya dumarating. Patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit wala pa rin at wala rin siya sa kumpanya. Nang maglaon, pumunta si Dae-Wen at Professor Yu sa outs at natagpuan siyang lasing sa entablado. Nang makita niya ito, biglang umiyak ang bida dahil hindi niya alam kung paano magtanghal ng role-playing. Ito ang pinakagusto ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung paano ito itanghal. Mula noong bata pa siya, palagi siyang nakakarinig ng kanyang ina na kumakanta, ngunit hindi siya natuto. Bigla, tumawag si Mei Ha kay Dae-Wen. Nalaman niyang umiiyak ang kanyang anak dahil sa kanya, kaya sinabi niya sa kanyang anak na ipikit ang kanyang mga mata. Kinanta ni Mei Ha ang role-playing para aliwin at tulungan si Guyi na matulog. Kinabukasan, nasa opisina ang bida at iginuhit muli ang larawan ni Mei Ha. Ngunit sa isipan niya, patuloy niyang naririnig ang mga kanta nito. Biglang nakaramdam ng kaba si Dae-Wen, ngunit gusto pa rin niyang maging kalmado para maipagpatuloy ang pagpipinta. Hindi na niya kinaya pa kaya inihagis niya ang mga gamit niya. Nalaman na araw-araw siyang umiinom ng pampakalma para maibsan ang kanyang pagkabalisa at stress. Pagkalipas ng ilang araw, hindi makontak ng bida si Dae-Wen, kaya hinanap niya si Chaiman para magtanong. Sinabi nito na dati ay bigla rin itong nawawala ng walang paalam. Ang mga taong may emotional disorder ay may napakalakas na self-protection mechanism at hindi sanay sa emotional turmoil. Hindi rin sanay na ipahayag at ipahiwatig ang mga ito, kaya pansamantala siyang humiwalay sa labas ng mundo. Inilabas ni Chaiman ang mga sketch ni Dae-Wen habang siya ay sumasailalim sa hypnosis treatment sa ibang bansa. Ito ang pasilyo ng ospital kung saan siya naghihintay para sa kanyang ina noong emergency. Ang larawang ito ay napakadilim, walang katapusan at nakakasakal. Ngunit sa subconscious ni Dae-Wen, ito
Ito ang tanging lugar na maaari niyang sandalan. Bumalik ang bida sa bahay at tulala siyang nag-alaga ng ilang pusa. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanya, ngunit hindi siya sinisi ni Gui. Gusto lang niyang kumpirmahin kung may sleepwalking si Deiwen o wala. Alam ng bida na bumalik siya sa kanyang bayan para bisitahin ang libingan ng kanyang ina. Kaya hihintayin ni Gui na maging stable si Deiwen bago siya bumalik. Samantala, ang bida ay nakaupo sa harap ng lapida ng kanyang ina para makumpleto ang hindi natapos na larawan. Biglang lumitaw ang kanyang ama at akala niya ay alam niyang bumalik na siya. Nalaman na hindi niya alam at pumunta lang siya dito para bisitahin ang kanyang asawa at nagkataon lang na nakita si Deiwen. Ang mag-ama ay umupo at nag-usap tungkol sa kanyang ina at umiiyak siya dahil nakaramdam siya ng pagkakasala sa pag-misunderstand ng kanyang anak sa loob ng mahabang panahon. Bumalik ang bida sa bahay kung saan siya nakatira dati. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang imahe ng kanyang ina sa loob. Lumapit ang kanyang ama at kinuha ang mga regalo na binili ng kanyang ina bago siya umalis para sa bawat kaarawan. Binuksan niya ito at nakita ang isang liham at mga salita na iniwan ng kanyang ina na nagpatulo ng kanyang luha. Nang gabing iyon, ang bida ay nakaupo at gumuhit ng mga online na larawan sa bahay. Ngunit palagi siyang gising para lang hintayin ang tawag ng kanyang ina na si Miha. Nag-usap ang mag-ina hanggang gabi at ngayon ay turn naman ni Gui na patulugin siya. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagsisikap, natutunan niya kung paano kumanta ng role-playing para patulugin ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang bida sa bahay ni Gui ngunit wala siya. Lumabas na nasa ilalim ng kama ang babaeng bida, pinapayapa ang sarili. Matagal na silang hindi nagkita kaya nagyakapan sila para mapawi ang pagod. Kinabukasan, nag-online ang lalaking bida para maghanap ng paraan para alagaan ang kasintahan pero pakiramdam niya ay hindi ito epektibo. Kaya naman, kinontak niya ang dalawa sa pinakamatalik niyang kaibigan pero walang sumagot sa tawag. Wala nang magawa, si Deiwen ay pumunta sa kumpanya para hanapin si Kuyaksu. Naramdaman ng lalaking bida na hindi komportable makipag-usap doon at ayaw niyang malaman ni Gui. Kaya sumakay sila sa kotse at nagpunta sa ibang lugar para mag-usap. Ngunit gusto lang ni Guanrui sumakay ng motor at niyaya pa si Deiwen na sumama. Sa daan, walang mahawakan ang lalaking bida sa kotse kaya niyakap niya si Kuyaksu. Dumating silang dalawa sa isang restaurant pero ang waiter ay nagbigay lang ng isang serving ng dessert na sapat lang para paghaisyan. Ang kanilang pagdating ay naging sanhi upang magtinginan at magbulungan ang mga babae sa paligid dahil nakakita sila ng dalawang gwapong lalaki na mukhang bakla. At ang pangunahing tanong ni Deiwen kay Guanrui ay kung paano alagaan si Gui. Bagaman hindi ito nagustuhan ni Kuyaksu at magkaribal pa sila. Alam niya na hindi makontak ng kalaban ang pamilya ng babae kaya wala nang magawa kundi hanapin siya. Wala nang nagawa si Guanrui kundi umupo at makipag-usap upang tulungan siya. Nang gabing iyon, pag-uwi ng lalaking bida, binuksan niya ang ilaw ng pusa at ang robot na nakadikit sa kisam sa tapat ng kama. Humiga silang dalawa, tinitingnan ito at nagkukwentuhan. Ibinahagi ni Deiwen ang kanyang damdamin tungkol sa kanyang hindi pa kumpletong sakit, ngunit gusto pa rin niyang manatili kay Gui at magbahagi sila ng mga bagay-bagay. Bilang pamilya at magkakampi, nangako siyang mamahalin niya si Gui habang buhay para maging kampante ito na maging sarili niya. Kaya ba opisyal na magiging kasintahan ni Deiwen ang babaeng bida? Tumango lang siya at saka naghalikan ang dalawa. Kinabukasan, lahat ay dumating upang panoorin ang lalaking bida na nagpepresenta ng isang produkto na tumutulong sa mga may kapansanan. Natutuwa ang babaeng bida na marinig ang kanyang kasintahan na nakatayo roon, ngunit nakita niya si Boss Huang na maingay. Bumaling siya para kausapin si Boss Zhang kahit na sinabi nito sa kanya na tumahimik. Sa huli, dahil sa sobrang lakas ng kanilang pag-aaway, pinababa sila ni Deiwen. Nagpakita pa rin si Boss Huang ng arogansya at sinabing walang kinabukasan ang ideya ni Deiwen na barrier-free design. Walang nagawa si Jingxin para pigilan ang kanyang pananalita, kaya itinulak niya ang kalaban palabas upang maiwasan ang gulo. Samantala, si Yuduolo ay sinubukang gawin ang ilang trabaho ng sabay-sabay upang makabili ng bahay. Gusto niyang patunayan sa mga magulang ng kanyang kasintahan na hindi siya walang silbi at mamahalin niya si Jingxin nang walang sinumang makakapigil sa kanila. Kinagabihan, umuwi ang lalaking bida na may dalang cake, pero hindi siya makapasok dahil baka galit pa si Gui. Kumuha si Deiwen ng upuan at tumayo para makipag-usap sa kamera at mag-ensayo. Ngunit hindi sinasadya, narinig siya ng babaeng bida. Bigla siyang tumakbo at niyakap ang kanyang kasintahan. Sino ang mag-aakalang hindi pala galit si Gui at sa halip ay gusto pa siyang humingi ng tawad kay Deiwen dahil sa pag-abala sa presentasyon nito. Kinabukasan, pumunta ang babaeng bida sa bagong bukas na konsyerto para makita si Kuyaksu. Nag-usap silang dalawa tungkol sa pagiging opisyal na magkasintahan nila ni Deiwen. Napredikta na ni Guanrui ang bagay na ito kaya hindi na dapat malungkot si Gui. Sa halip, bibigyan niya ang kalaban ng isang kanta para maging mas masaya ang atmosfera. Bago kumanta, umakyat si Kuyaksu sa entablado at ipinahayag ang kanyang nararamdaman para sa babae sa harap ng lahat ng naroroon. Kinagabihan, nag-text ang babaeng bida sa kanyang ina pero walang sagot. Kaya tumawag siya ng direkta, ngunit narinig niya ang mahinang boses ni Miihaw. Napaiyak si Gui dahil naramdaman niyang may masamang nangyayari at kaagad siyang nagpadala ng mensahe ng pagmamahal sa kanyang ina.
Naramdaman ng babaeng bida na nag-iisa siya, kaya nakipag-usap siya sa kamera sa harap niya. Sino ang mag-aakalang bumagsak ang pinto, at mas lalo pang lumala nang mapagtanto ni Guhi na ang code lock ay naubusan ng baterya at hindi na mabuksan. Maya-maya, habang naghihintay siya, biglang dumating ang isang locksmith. Pagkatapos buksan ng babae ang pinto, sinabi pa niya na ang kanyang kasintahan ay nag-alala sa kanya ng gabing iyon at naghanap ng babaeng locksmith para pumunta sa bahay niya. Nalaman ng babaeng bida na si Deiwen ay nanonood pa rin. Nang sinabi ng lalaking bida na nasa ibaba siya ng bahay, agad siyang tumakbo pababa at niyakap ang kanyang kasintahan. Ibinigay ni Deiwen ang trabaho sa kanyang superior. Sinabi ni Kinya sa kanya na kung pagod siya sa labas, maaari siyang bumalik anumang oras. Sa oras na ito, dumating ang babaeng bida na si Duoluo. Tinawag niya si Deiwen na mahal para markahan ang kanyang teritoryo. Pinaalalahanan ni Guhi si Kinya na pagkatapos ng trabaho, hindi ba dapat bayaran na ang natitirang halaga? Biglang pinaalalahanan ni Kinya si Guhi na ang pananatili sa tabi ni Deiwen ay nagpapahirap sa kanya. Dati, hindi naman ganyan si Deiwen noong kasama pa niya. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Duoluo si Kinya na sila ay mga tagalabas lamang. Hayaan ang magkasintahan na ayusin ang kanilang sariling problema. Pagkatapos, bumalik silang tatlo. Sa kotse, si Deiwen ay nagsabi ng mga matatamis na salita sa kanyang kasintahan na ikinayamot ni Duoluo. Pagkatapos niya silang paalalahanan, patuloy pa rin nilang pinakitaan ang isa ng matatamis na bagay bago sila umuwi. Pagdating sa bahay ni Guhi, ang taong nakaupo sa loob ay ang kanyang ama-amahan na malungkot na yakap ang isang banga. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa dalawa dahil sa pagtatago ng sakit ng ina ni Guhi. Dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak, hindi niya natawagan ang huling tawag. Masakit na binasa ni Guhi sa kanyang kwarto ang huling mga mensahe mula sa kanyang ina. Kahit na nahihirapan, kailangan pa rin ni Guhi na ikalat sa dagat ang abo ng kanyang ina tulad ng hiling nito. Pagkatapos, ibinigay sa kanya ng kanyang ama-amahan ang telepono ng kanyang ina. Nasa loob niyon ang huling paalam na iniwan niya para sa kanyang anak. Pinuri din ng kanyang ina si Deiwen bilang isang mabuting lalaki at pinayuhan siyang panatilihin ito. Sa huli, gusto pa rin niyang ikalat ang kanyang abo sa dagat para makasama ang kanyang anak anumang oras. Sa kabilang dako, labis na nag-alala si Jingxin nang matanggap niya ang kanyang bagong trabaho. Dahil hindi pa siya kailanman nagbasa ng advertisement ng mag-isa, habang nasa bahay si Duoluo at tinutulungan siyang i-edit ang video, patuloy na gumagawa ng masasamang kwento ang mga kasamahan niya tungkol kay Jingxin na nagpabwisit sa kanya. Sa kumpanya, nagalit ang lahat dahil hindi dumating si Gui. Sino ang mag-aakalang nang tumawag sila, direkta siyang nagbiti. Pagkatapos nito, boses na ni Deiwen ang humiling ng leave para sa kanya dahil hindi maganda ang kalusugan ni Gui. Pagkatapos ng trauma, bumalik ang dalawa sa bayan ni Deiwen at kumain kasama ang kanyang pamilya. Naantig ang damdamin ng babaeng bida dahil sa luto ni Deiwen na nagpapaalala sa kanya ng luto ng kanyang ina. Ang mga magulang ni Deiwen ay naging maunawain at pinayuhan siya na mag-focus sa pagmamahal sa mga taong naririto ngayon. Nang gabing iyon, ikinuwento rin ni Deiwen ang tungkol sa kanyang yumaong ina. Nagpahayag si Guhi ng kagustuhang bisitahin ang puntod nito. Kinabukasan, tumayo ang magkasintahan sa harap ng larawan ng kanilang yumaong mga ina para magpaalam, at pagkatapos ay magkasamang pumunta sa pasilyo kung saan iniwan siya ng ina ni Deiwen. Sabay nilang binigyang kahulugan ang panaginip at nakita ni Deiwen ang anino ng kanyang ina na inaalagaan ang kanyang anak tulad ng dati. Matapos siyang hikayatin ni Guhi na wala rin ang anino. Pagkatapos, sinabi niya kay Deiwen na aalagaan niya ang bahay para sa kanya habang buhay at nais niyang maging maganda ang kalagayan niya. Inalok ni Genlis, Jiang na itaas ang sweldo at ipromote siya kasama si Loji. Nagpalit ng eksena, pinuntahan ni Guanrui ang lalaking bida para magtapat na nang makita niya itong inaalagaan si Guhi. Naunawaan na niya sa wakas kung bakit ito ang pinili ng babae. Si Guanrui ay naging panatag din sa kanyang pinili at pagkatapos ng ilang sandali, ang dalawa ay naging matalik na magkaibigan mula sa pagiging magkaribal nang hindi nila namamalayan. Sa kabilang banda, ikinulong ni Jingxin ang sarili sa banyo at patuloy siyang pinipilit ni Huang Wenday. Nang marinig ni Jacqueline ang mga masasakit na salita, hindi siya nakatiis at pinigilan si Wenday. Habang kasama niya si Deiwen, tinanong ni Guhi kung kailan siya nagsimulang mahalin siya. Sinabi ni Deiwen na sa unang beses na nakita niya itong gumaganap ng stand-up comedy, naramdaman na niya na si Guhi ay napaka-espesyal. Pagkatapos nito, masaya silang naglaro at nagbiruan. Matapos maayos ang lahat, pumunta si Guhi sa kumpanya para humingi ng paumanhin sa boss dahil sa mga sinabi niya noong nakaraang araw. Pagkarinig na nalugi ang bagong kumpanya, agad na nagbigay ng solusyon ang babaeng bida. Naiwanan ang tradisyonal na pag-publish at lumipat sa paggawa ng isang API. Nakita ni Jacqueline na kampante si Guhi kaya binigyan niya ito ng 2 buwang palugit. Kung tataas ang benta, pag-uusapan nila ang tungkol sa pag-promote. Nagsulat ang babaeng bida ng isang post tungkol sa pagiging nadadala sa agos ng lipunan at pagkalimot sa pamilya. Kinabukasan, pumunta si Boss Huang para manood ng stand-up comedy para pag-isipan kung maglalagay ba siya ng puhunan dito. Naibigan ni Boss Huang ang sinabi ni Tita Luna ang kanyang anak ay laging masaya kahit walang magandang background. Nakita lang ni Wenday na walang kabuluhan ang mga bagay na ito at binanggit ang kasintahan ni Jingxin na si Duoluo. Sinabi ni Wenday na matagal na silang naghiwalay, ngunit hindi siya naniwala ni Guhi dahil hindi niya ito narinig mula sa kanyang kaibigan. Habang nanonood ng comedy, biglang may dumating na nagpakilalang manager ng Love Sadness Don't A Disturb Show. Ibinigay nila ang kanilang calling card
card at inalok si Guri na magtrabaho sa kanilang kumpanya. Pagkatapos, sinabi niya ito kay Duoluo at pakiramdam ng kaibigan niya ay hindi kapanipaniwala ang kumpanyang ito. Ngunit umaasa pa rin si Guri sa isang kinabukasan na nakatuon sa kanyang hilig. Nang basahin ang kontrata, napansin ni Duoluo na napakahusay ni Liuran. Lahat ng nasa kontrata ay para sa kanyang sariling kapakinabangan. Habang pabalik, tinanong ng kaibigan niya si Duoluo kung ano na ang estado ng kanyang relasyon. Sinabi ni Duoluo na naghiwalay na sila na ikinagulat niya. Kinabukasan sa kumpanya, pinuri ng boss si Gui dahil sa napakataas na interaksyon sa kanyang post tungkol sa pamilya. Pagkatapos, hindi nakalimutan ni Jacqueline na paalalahanan si Gui na kamustahin si Jingxin dahil masama ang pakiramdam nito sa hiwalayan. Pagkatapos nito, binisita ng babaeng bida ang kanyang kaibigan. Kahit na naghiwalay na sila, nag-aalala pa rin si Jingxin kay Duoluo at nagsisisi siya sa kanyang desisyon. Nang gabing iyon, habang nakikipag-date sa kanyang kasintahan, sinabi ni Gui na inalok siya ng bagong kumpanya na makipagtulungan. Sinabi ni Daiwen na pag-isipan niya itong mabuti bago magdesisyon. Gayunpaman, lagi siyang nasa likod ni Gui para tulungan siya. Sa kabilang banda, dinalhan ni Huang Wenday si Jingxin ng mga regalo at pilit na humingi ng paumanhin. Ibinahagi rin niya ang kanyang opinyon at tinanggihan ang pilit na regalong ito. Biglang pinuri ni Huang Wenday ang pelikula na nagpabuti sa reputasyon ni Jingxin. Binanggit niya ang pangalan ni Duoluo, ang video editor, at biglang napatulala si Jingxin sa loob ng 5 segundo. Kinabukasan, pumunta ang babaeng bida para kausapin si Liuran tungkol sa kontrata. Bagamat nag-aalinlangan siya, nang gamitan siya ni Liuran ng psychological manipulation, nag-sign si Gui sa kontrata ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan na ng gabing iyon ay magbabago si Liuran ng ugali at walang sweldo. Hindi malinaw ang kontrata, ngunit binantaan siya ni Liuran na kung magtatrabaho siya sa ibang lugar ay ipagbabawal siya sa buong bansa na ikinagalit niya. Bumalik si Guri sa bahay ng malungkot at natakot siya sa boses ng kanyang kasintahan mula sa kamera. Ikinuwento niya ang masamang araw na naranasan niya. Kahit ganoon, haharapin niya pa rin ito ng mag-isa at kailangan niya lang ng kaunting pag-alo mula sa kanyang kasintahan. Pagkatapos, nag-usap ang lalaking bida at ang babaeng bida kasama si Guan Rui tungkol sa kung paano haharapin ang peking kumpanya. Sinabi ni Daiwen na idedemanda niya sila. Kailangan lang ni Guri na magsulat ng isang post na nagbubunyag ng kanilang masamang mukha. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Jingxin ang bahay ng kanyang ex para tanungin siya tungkol sa pag-edit ng video. Humingi ng paumanhin si Jingxin sa kanyang mga pagkakamali noon. Nagpahayag siya ng kagustuhang magsimulang muli, ngunit dahil sa sakit sa kanyang puso, tumanggi si Duoluo. Kinabukasan, tinawag ng boss ang babaeng bida dahil sa post niya kahapon na nakakaapekto sa kumpanya. Gusto niyang humingi ng paumanhin, ngunit pagkatapos ng ilang pag-usap, nauwi ito sa pag-aaway. Nang gabing iyon, nakatanggap ang babaeng bida ng ban letter mula kay Liuran. Naglabanan sila, kaya nagtipon din si Guri ng sapat na ebidensya ng krimen para i-post sa social media para mas maging kilala ang kabilang panig. Nang tiningnan niya muli ang post, natuklasan niya na ang account na may maraming tagasunod ay nagbahagi ng artikulo para sa kanya. Agad siyang nagpadala ng mensahe ng pasasalamat sa account na masayang pamimili. Samantala, sinisisi ni Liuran si Kinya dahil sa pagpapahawak sa kanya ng matigas na ulo na babae. Naibulgar ang kumpanya sa internet, kaya sa huli, humingi ng tulong si Liuran kay Kinya para maingatan ang kanyang kabuhayan. Kinabukasan, nakipagkita si Kinya kay Gui at nag-alok na ibalik ang kontrata para burahin niya ang post at patawarin si Liuran. Madali lang yon, pero gusto ng babaeng bida na linawin ng kalaban ang akusasyon na ginaya ni Daiwen ang disenyo. Dahil dito, labis na naapektuhan ang grupo niya. Kinabukasan, nakipagkita rin siya kay Daiwen at nakita niyang nananatili pa rin si Kinya sa kanilang matagal ng relasyon. Ipinahayag ni Daiwen na si Gui ang mahal niya at oras na para hanapin niya ang kanyang sariling kalayaan. Para matapos na ang lahat, hiniling ni Daiwen kay Kinya na ibalik sa kanya ang aos. Nang gabing iyon, ibinalita ng grupo kay Gui ang magandang balita. Nag-ambag ang lahat ng puhunan para magpatuloy ang aos at maaari ng magpatuloy ang babaeng bida sa stand-up comedy. Pag-uwi niya, ibinigay ni Guri sa kanyang kasintahan ang savings book na iniwan ni Miihaw. Sinabi niya na kung buhay pa si Miihaw, mag-aambag din ito para magpatuloy ang aos. Pagkatapos, isa-isang tumayo ang mga aktor para pasalamatan ang mga manonood na laging sumusuporta sa aos. Si Daiwen naman ay nagkwento tungkol sa kanyang sakit at sa kanyang magandang kasintahan. Nang ibigay ni Daiwen ang singsing ng engagement, biglang natigilan si Gui at naging mabigat ang hangin sa silid. Kinabukasan, tuwang-tuwa ang babaeng bida nang sunduin siya ng kanyang kasintahan pagkatapos ng trabaho. Pupunta sila para kunin ang cake, ngunit gusto ni Gui na samahan siya ng kanyang kasintahan para bumili muna ng regalo. Hindi inakala ng lalaking bida na ang taong nagplano ng birthday party ni Duoluo ay hindi pa pala nakakabili ng regalo. Bumili siya ng magandang hard drive para mas maging mahusay ang pag-edit ng video ni Duoluo. May isa pang regalo mula kay Kuya Lu na ipinabili niya kay Daiwen para sa kaarawan ni Duoluo. Maya-maya, dumating silang dalawa sa venue para hintayin ang bida. Sino ang mag-aakalang nang magpaputok sila ng fireworks para magdiwang, nakita nila si Jingxin sa harapan. Sumulpot din si Duoluo sa likuran dahil alam na niya ito at sadyang hinayaan niyang pumasok si Jingxin. Pagkatapos, sabay silang naghiwalay
gumawa ng cake at nagsulat ng mga hiling sa fortune cookie. Nang umalis ang dalawang tao para kumuha ng beer, nagpalitan ang lalaki at babaeng bida ng kanilang wish notes. Hiling ni Guri na maging #1 video editor sa buong mundo si Kuya Yu. Naghiling naman si Daiwen na sa susunod niyang pag-propose, hindi na siya tatanggihan ng dalaga. Sa parehong sandali, pinigil ni Jingxin si Duolo para ipahayag ang kanyang damdamin. Noong naghiwalay sila, nakita na ba niya na matagal nang makasarili si Jingxin at naunawaan na niya na magkakaroon sila ng ganitong pagtatapos. Napakasama ng pakiramdam niya sa sarili dahil sinira niya ang relasyon nilang dalawa. Kahit nasubukan niyang ayusin, wala nang silbi. Hindi nasasaktan pa ng pamilya ni Jingxin ang kalaban, kaya dapat na silang tumigil na dito dahil iginagalang niya ang desisyon ni Duoluo. Sa totoo lang, hindi niya kailanman sinisi ang mga magulang ni Jingxin, kaya hindi na siya dapat sisihin ang sarili. Kinabukasan ng umaga, ginising ang babaeng bida ng alarm pero hindi niya maabot ang kanyang telepono. Biglang pumasok si Daiwen at pinatay ito at ginising ang kanyang kasintahan para magtrabaho. Dahil Lunes ngayon, kailangan ni Guri na pumunta sa kumpanya para magtrabaho. Umupo siya at natuklasan na hindi niya maalala kung bakit suot niya ang t-shirt ng kanyang kasintahan. Kaya naman, pinilit siya ng lalaking bida na alalahanin ang nangyari kagabi. Wala nang oras si Guri dahil kailangan niyang magtrabaho, kaya kailangan niyang tanggapin ang kahilingan na lumipat sa bahay ni Daiwen. Buong araw, si Daiwen ay abala sa pamimili at paglilinis ng bahay para ihanda ang paglipat ng kanyang kasintahan. Kinagabihan, bumalik ang babaeng bida sa kanyang bahay para tingnan ang lahat sa huling pagkakataon. Biglang naalala ni Guyi ang kanyang ina. Pagkatapos, pumunta ang babaeng bida sa bahay ni Daiwen at nakita ang isang double happiness na karakter sa harap ng pinto. Wala siyang magawa kundi buksan ang pinto at pumasok. Dinala ng lalaking bida ang kanyang kasintahan sa loob ng bahay at mayroong isang bagay na nakakatuwa. Nagulat siya nang makita sa dingding ang mga litrato ng lahat, hindi lang sila. Kinabukasan ng umaga, sabay silang gumising. Wala pa silang ginagawa, masaya na silang magkasama. Huwag na siyang mag-alala, hindi na siya magpo-propose ulit. Maya-maya, habang nasa trabaho siya, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Xiaozi. Sinabi niya na magre-retire na si Boss Zhang. Kaya agad na pumunta ang babaeng bida sa opisina nito para magtanong. Nag-usap at nagbigayan sila ng payo bago tuluyang umalis si Boss Zhang. Niyakap ni Guyi ang kanyang boss para magpasalamat sa lahat ng pagmamahal at tulong na ibinigay nito sa kanya sa loob ng mga nakaraang taon. Pagkatapos, lumabas sila at nagulat na makitang nakatayo ang lahat sa kumpanya at nagpapaalam kay Boss Zhang. Nanatili siyang strikto at pinagsabihan ang mga tao sa harap niya tungkol sa mga bagay na hindi niya nagustuhan habang nagtatrabaho. Ang kumpanya ay umunlad ngayon dahil sa pagsisikap ng lahat. Naghirap kayong lahat sa mga nakaraang taon. Mahaba pa ang hinaharap at magkikita pa rin sila sa industriya. Ngunit umaasa siya na ang bawat isa ay makakatayo sa sarili nilang mga paa. Kahit na naantig siya, ayaw niyang umiyak sa harap ng lahat. Kaya di tumalikod siya at bumalik sa kanyang opisina. Nang gabing iyon, habang nag-cellphone ang babaeng bida, biglang umuwi si Daiwen mula sa trabaho. Gusto niyang halikan ang kanyang kasintahan, ngunit hindi siya pinayagan ni Guyi dahil marumi pa siya pag-uwi mula sa trabaho. Napansin niya na ang kanyang kasintahan ay lalong nagiging hindi kaibig-ibig at hindi na sumusunod. Dahil noong umuwi si Daiwen, napakamaibigin niya at sumusunod sa lahat ng sasabihin niya. Habang inaalala ng babaeng bida ang nakaraan, biglang tinakpan ng kanyang kasintahan ang kanyang bibig gamit ang kanyang sariling labi. Naghalikan sila ng mapusok ngunit biglang may tumawag sa telepono. Nang makita ni Guyi na si Boss Zhang ang tumatawag, agad siyang tumigil. Wala nang nagawa si Daiwen kundi pigilan ang sarili at humiga na lang habang nakikipag-usap sa telepono ang kanyang kasintahan. Pagkatapos niyang matapos ang usapan, inakala ng lalaking bida na ipagpapatuloy na nila ang kanilang ginagawa. Sino ang mag-aakalang gusto pala ng babaeng bida na maligo muna ang kanyang kasintahan, kaya wala siyang nagawa kundi sundin si Guyi. Kinabukasan, pumunta ang lalaking bida sa outs para panoorin ang performance ng kanyang kasintahan. Lahat ay masayang makitang muling nagbalik si Guyi. Ang babaeng bida ay labis na masaya na makabalik sa kanyang hilig sa stand-up comedy. Ikinuwento niya ang proposal ni Daiwen noon para malaman ng mga manonood na tinanggihan siya ni Guyi. Kaya naman, ngayon, inihanda ng babaeng bida na siya ang kumontrol. Tila hindi pa niya nasasabi kay Daiwen kung ano ang mahal niya sa kanya. Siyempre, hindi lang dahil sa gwapo siya, maganda ang trabaho, o may malaking vilya. Mahal ng babaeng bida si Daiwen dahil mabait siya at matatag, may pinong at banayad na kalooban, simple ngunit tapat. Si Daiwen ay laging mapagpasensya, maunawain, at seryosong nakikinig sa sinasabi ni Guyi. Hindi niya ito madaling hinuhusgahan at laging walang pasubaling sinusuportahan ang kanyang kasintahan. Gusto ng babaeng bida na magpasalamat sa kanya mula noong nagsimula ang kwento dahil umupo siya sa ibaba bilang kanyang manonood. Kahit hindi siya makatawa, papalakpak pa rin siya para sa kanya. Salamat, Daiwen, sa pagpasok sa kanyang buhay sa isang mahiwagang paraan. Pagkatapos ay humarap siya sa kanya, tinanong kung pumapayag si Daiwen na mahalin at manatili sa tabi niya, maging pinakamatalik na kaibigan at mapagkakatiwala ang kasintahan. Gusto ba niyang makasama si Guyi para labanan ang kalungkutan sa buhay na ito? Kung umiti siya para malaman niya. Sa wakas, umiti ng malaki ang lalaking bida. Tuwang-tuwa, inilabas ni Guyi sa kanyang bulsa ang singsing at agad na nag-propose sa kanya. Kinuha ni Daiwen ang singsing at lumuhod para isuot ito sa daliri ng kanyang kasintahan at nag-propose na magpakasal na sila. Dito na nagtatapos ang review ng pelikula. Salamat sa inyong panonood.
Kung mayroon kayong mga komento, mangyaring magbigay ng puna sa seksyon ng komento. Kumusta at magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga video.